napakaraming mga napakaraming mga shoutout dito, so babasahin ko lang isa-isa. Okay, para hindi naman masayang yung ating pagta-type ng comment, no? Comment section. Ayan, Blessed Friday, Pinas, and good evening, Middle East. Watching her in Riyadh, Saudi Arabia, galing kay Marilo Gonzales, Tabagan. Ayan, shout out sa iyo dyan, partner Marilo. And Adeline Albina, good morning, Live Good Family, watching Riyadh, Saudi Arabia. Ayan, so good morning, ma'am, partner Adeline Albena. And Jocelyn Masaig, ayan, good morning, Live Good Family and my coaches natin dito. I'm watching from Kuwait. Ayan po sa lahat po ng mga taga Middle East, okay, Saudi Arabia, and nang nasa Pilipinas. Ayan, good morning, magandang umaga po sa inyong lahat, no? Angelique Corpos Abrao, good morning everyone. Marilo Sicurata, morning family, live good. Ayan. Rose Sidilio, inshallah coach, magkikita din tayo watching from Riyadh, Saudi Arabia. Ayan. Hi coach, sabi naman ni Mylene Castillo. Ayan. Arlene Losada, watching from Saudi Arabia. Ayan. Shout out po sa iyo, Ma'am Arlene. No? Actually, ito si Ma'am Arlene is observer, pero nakikita ko talaga na may potential to, and okay, open naman to sa ganitong topic, no, na minsan yung topic is mapait, mahapde, pero kailangan natin yan para matuto at tumibay. Okay? Ayan, Angelique Corpus, hi, watching from Riyadh, Saudi Arabia. Ayan. Rosilda Tubo, good morning to all. Ayan, good morning din sa iyo, partner Rosilda. No? Ayan. Maylin Castillo, good morning. Coach Christine from Saudi Arabia. Ayan. Lernita Igloria, watching from Cagayan de Oro. Ayan. Maricel Contreras, have a blessed morning, everyone. Watching from Jeddah, Saudi Arabia. Ayan. Miriam Omra, good morning, everyone. Watching from Saudi Arabia. Ayan, napakarami nating, napakarami nating Middle East, no? Good morning, Coach, at sa lahat ng mga partners natin. Shout out po, watching from Tacloban City. Galing naman to kay Ohio Gozaimasu. Okay, Coach Christian Binluan. Okay, yung ating OFW from Japan na nakapag-for good na. And kasalukuyan kasama na po namin dito sa hub. Ayan, so shout out sa iyo, Coach, no? And tuning in lang. Ayan. Rose Sidilio. Gerger Spanish po yan, Coach. Grabe naman tong mga Gerger na to. Alam ko yung Gerger, gulay yan, no? Diba? Ayan. Morning, Live Good Family from Valenzuela City. Ayan. Galing naman to kay Emilita Munoz. Okay. Rosalinda Santiago, good morning sa mga coaches and lahat ng mga kapartners sa Live Good. And shout out po ako sa team Millionaires Empire, watching from Kuwait. Ayan, good morning and shout out po sa iyo dyan, partner Rosalinda Santiago. Okay, good morning, Coach Christine. Ibang-iba talaga pag nakapag-for good, gumaganda lalo. Ayan, syempre, pag nasa Pinas ka at nasa Live Good ka, talagang gaganda ka. Bakit? Wala kang stress. Okay? So, Cecilia Usyang, good morning, Live Good Family. Sinsya na late. Ayan. Okay lang po, partner Cecilia. Good morning din sa iyo. And hindi pa naman tayo late, no? Okay, ayan. So, Huawei. Tama po, sabi. Diba? Angelique Corpus, good morning po. Ayan. May work po ako, Coach Glenn. Ayan. Holita Jersamio. Good morning po, mga part. Happy Friday po, mga part. Ayan. Happy Friday din po. Good morning, Coach. Shout out po sa team Ultimate Empire, watching from Tacloban City, Philippines. Ayan. Galing naman to kay Alben. Ay kay Obera Alben. Ayan, shout out sa iyo. Okay. Ayan. Good morning po to all sa mga coach natin. Shout out po sa inyong lahat from KSA Riyadh. Ayan. Kingdom of Saudi Arabia. Si Huawei. Walang pangalan ni Huawei ang nakalagay. Okay, so tapos na po tayo magbatian and parang wala nang nagpapa-shoutout. Shoutout sa team Genuine Icon Empire and to all Live Good Family. Galing kay Angelique Corpus Abrao, yung ating top 1. Diba? Grabe. Palakpakan naman natin yung mga nakapasok ng top earner, lalong-lalo yung ating top 1. Diba? Hawak ng Millionaires Empire yung top 1. Diba? And
Isipin nyo, under ng Millionaires Empire, limang affiliate o limang leader ang nakapasok sa top earner. 'Di ba? Top 10 lang hanggang top 10 pero 5 ang atin. 'Di ba? Sa buong community ng Ultimate Empire, 5 ang nasa Millionaires Empire ang nag-top earner. Pinapalakpakan yan. Grabe. 'Di ba? So, celebrate ng success ng iba kasi 'di ba? Darating yung araw, di mo mamamalayan na success mo na pala yung sineselebrate ng lahat. Okay? So, congrats, sabi ni Arlene Lusada. Ikaw na next, Ma'am Arlene. Ayan. Yes, tama. Okay. So, di na po natin to patagalin. Ha? Simulan na po natin para makarami tayo. Okay, sa shoutout ko muna lahat ng participant na nandito. Ayan, shoutout kay Angeli Corpus Abrao, Samina Bazer, Coach Christina Longkaya, Arlene Lusada, shoutout kay Miriam Umra, kay partner Karil. Shoutout kay Marilu Gonzales Tabagan, kay Miriam Bago, kay 123456. Grabe. 'Di ba? Numero lahat. Okay? Alam ko si partner Jonalyn to eh. Kay Mitzi Palacio, shoutout kay Coach Christian Rosalinda Santiago, Rosilda Tubo, Maricel Contreras, kay partner Jonathan, kay partner Lorinita, kay partner Aileen Tapales, kay partner Baysa, kay partner Gina Cordero, kay partner Marilu Sicurata, kay partner Maylin Castillo, kay partner Rose Sidilio Emilita Munoz, Michelle Sandaran, Jocelyn Masaig, Coach Emily, Coach Alven, partner Cecilia, kay Wawi at saka kay Hulita Jersamio. Grabe yung mga pangalan. Halos hindi ko mabasa. Okay, so go ahead. Start na po tayo. Ready na po ba yung ballpen at papel? Ayan, pataas na po kung meron ka na po ba dyan ballpen at papel para tayo ay makapagsimula. Sayang po yung training pag hindi ka magsusulat kasi yung mindset natin, no, yung mind natin, makalimutin talaga yan. Aminin natin na hindi lahat ng napapakinggan natin is maaalala natin. Lamang talaga ang mayroong take note, lamang ang mayroong sinulat. Bakit? Yung take note, pangalawang utak natin yan. Okay? Pag nakalimutan mo, mayroon ka pang babalikan. Ayan. Kain po tayo mga ka-partners at Coach Glenn. Ayan. Sige, go ahead lang, partner Aileen. Eat well, no? Masaya na po kaming makita kang busog. Grabe. Okay, so pataas naman ng ballpen at papel dyan para makita ko. Sino na yung mga mayroong ballpen at papel? Okay, wala. Walang may ballpen at papel. Okay, makikinig lang tayo, no? Para lang tayong magraradyo. Ayan, si partner Gina lang nakita kong mayroong ballpen at papel. Okay. So, Coach Christian. Ayan, partner Arlene. Okay. Ito very important na pag mag-a-attend kayo ng training, hindi yung ginagawa nyo lang radyo. Okay? Pag nag-attend kayo ng training, importante katabi nyo ballpen at papel. Kasi pag meron kayong narinig na words na pwede nyo gamitin sa negosyo, pwede nyo isulat. Okay? Ako, aminado ako, pag nag-attend ako ng training, katabi ko ballpen at notebook. Kasi pag meron akong marinig na words na pwede kong gamitin sa business, sinusulat ko at i-apply ko yan. Kasi pag nakinig ka lang. 'Di ba? Hindi mo maaalala yun bukas ng umaga. Tama? So lamang pag meron kang panulat, kasi ito pala training kagabi. 'Di ba? Once na nagre-review ka dun sa mga take note mo, maaalala mo lahat ng na-training. Doon mo maikukumpile lahat ng pwede mong gamiting learning. Alright? So, ayan, hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Diretso na tayo sa ating training. Ayan. Mag-share lang po ako ng screen and tuning in lang kayo dyan. So, ayan, no. Pa-confirm ako kung nakikita na yung aking screen para tayo ay makapagsimula. Okay. Ayan, nakikita na po ba yung screen? Ayan, pa-comment ako ng yes. Ayan, okay na part. Okay, thank you so much no sa nagpa-participate and nakikipag-cooperate no. So, importante kasi yung cooperation sa training no. So, hindi nagiging successful yung training pag walang kooperasyon. Tama?
So, ayan, wait lang kasi nasa loading station pa tayo, nasa loading area pa yung ating laptop. Okay. So, ayan, simulan na po natin para hindi na po tayo magtagal, no? Para makarami tayo ng pag-uusapan. Okay? So, bago po ako magsimula, no, is magpapakilala po muna ako para at least magkakilala tayo rito. Alright? So, sa hindi po nakakilala sa akin, okay? By the way, I'm Coach Glenn Bernal. Okay? Background natin no, is high school dropout lang po tayo. Hindi po tayo nakapag-graduate ng college kasi nga gawa ng ating financial problem, no? Pero sabi pa nga, hindi requirements ang nakapagtapos ka ng pag-aaral. Okay? Ang pinakamalaking requirements dito is yung pangarap mo. Gaano nga ba kataas yung pangarap mo? Hindi gaano nga ba kataas ang pinag-aralan mo. Okay? Kasi kahit gaano kataas yung pinag-aralan mo, kung hindi ka naman business-minded, taong empleyado ka lang. Okay? Lamang pa rin yung walang pinag-aralan pero business-minded mag-isip. Okay? Kasi sabi pa nga, yayaman, okay, yung nagnenegosyo, nagtatrabaho. Yayaman yung nagnenegosyo kaysa nagtatrabaho. Kasi once na employee ka, kahit anong tumbling mo dyan, kahit tumambling ka pa sa second floor hanggang first floor, yung sahod mo na 20,000 ka lang talaga. Tama? Pero pag nagnegosyo ka, sinipagan mo, ginawa mo yung best mo, yayaman ka. Tama? So, yun, hindi na po natin pahabain yung ating background, no? He's high school dropout and sa hindi po nakakaalam, baka sabihin nyo na magaling po tayo. No, hindi po ako magaling. Okay? Bakit? Hindi ko naman po linya ito eh. Hindi ko naman po career yung network marketing industry before. So, ang background po natin, no, is yung mga dati nating pinasukan trabaho, no? Mga mataas yung mga degree na pinasukan ko. Naging magsasaka, di ba? Naging magdadagat, ano pa, lahat ng racket sa labas na pagkakitaan ginawa ko na yan. Naging janitor po tayo, di ba? Nung pandemya. Dahil wala, no choice, walang trabaho, naging janitor po tayo. Okay? So, sa pagiging janitor, sa awa ng Diyos, na-promote naman ako. Okay, na-promote ako nung nag-janitor ko kasi na-assign ako ng first floor. So, siguro mga 2 months, 3 months, na-assign ako sa second floor. So, na-promote ako. Nadagdagan talaga yung gawain ko. 'Di ba? So, 'yun. 'Di ba? Naging ano din po tayo, naging magsasaka, naging construction worker, matagal din po tayo nag-construction, no? Wala kasing tayong choice eh. Lahat ng racket pinasok natin. Okay? And then naging cold storage installer po kami. Okay, yun po, doon po ako nagtagal sa storage. Kumbaga, tagagawa po kami ng mga storage na malalaking storage talaga, yung stockan ng mga frozen food. Okay? So, freezer po talaga ginagawa namin na malalaki. So, nagtagal ako doon hanggang sa makilala ko yung business. Kasi malaki naman ang kinikita ko doon sa storage. Kaso nga lang, wala po talaga. Pag employee ka, empleyado ka talaga. So, walang may ipon. Kasi alam naman po natin ang rotation ng pera pag tayo employee. Sahod, trabaho, bayad utang, gastos, sahod na naman, trabaho, ganun lang ang cycle. So, paikot-ikot lang. So, hindi ko na malayan na ang tagal ko na pala sa employment, wala akong naipon. Okay? Ang naipon ko edad, 'di ba? Pansin ko, tumatanda na tayo, wala pa rin tayong nagagawa sa buhay. Kaya doon ako nakapag-decide mag-business. Okay? So, ayan, hindi po ako magaling nagsimula lang po din ako sa wala po akong alam. Nagsimula po ako sa hindi po ako marunong. Ano pong ginawa natin? Ano pong ginawa ko? Alright, attend training. Attend lang ako ng training. Pinag-aralan ko talaga yung business. Kasi sabi pa nga, hindi mo ma-master yung isang bagay kung hindi mo i-master. Hindi mo ma-master yung isang bagay pag hindi mo pinag-aralan. Okay? So, bago po ako mag-earn, talagang grabing training ang dinaanan ko. Hindi po ako tumingin sa income nung nagsisimula ako. Okay? Yung iba dito, gusto agad kumita. Yung ibang mga business partner, gusto agad kumita ng malaki, pero pag attend ng training, hindi magawa. Doon pa lang wala sablay ka na eh. Tama? Ito real talk lang to. Kung gusto mong kumita at mag-earn ng malaki, pagyamanin mo muna sarili mo. Okay? Pagyamanin mo muna sarili mo ng
kaalaman. Okay? Kasi sabi pa nga, the more you learn, the more you earn. 'Di ba? Magpapalo yung earning pag marami ka ng learning. Okay? Kaya po kami turo ng turo, 'di ba? Kaya po ako educate ng educate kasi napakaswerte natin, napakaswerte nyo. Yung community natin andito na lahat ng training, klase ng training. Magpa-plug in ka na lang. Bibigyan mo na lang ng commitment ang sarili mo. Ito kwento ko lang ha, para sa hindi nakakaalam. Sila Coach Glenn, bago po ako nagsimula sa ganitong industry, nagmamakaawa po kaming turuan ng aming upline, ng aming mentor. Nagmamakaawa pa po kami para turuan lang. Para i-training lang. Para matuto. Tapos tayo, andito na lahat ng training. Magpa-plug in ka na lang. Tinatamad pa. Di ba? So, anong pinagkaiba? Okay? Sa amin, nag-a-attend kami ng training, yung mga technicalities, yung mga motivational training talaga, yung Zizzle training. May bayad yan. May bayad kami dati nag-attend ng training. May bayad ba sa inyo? Wala. Free lahat. Di ba? Anong pinagkaiba? Desire. Commitment. So, yun ang kulang natin. Kung gusto natin mabago ang buhay, subukan muna natin baguhin sarili natin. Yung sarili nating habit. Okay? Baka hindi mo pa kasi nabibitawan yung iba mong habit. Ano bang habit? Panonood ng kung ano-ano. Pagdadrama sa Facebook. Diba? Business-minded ka, tapos ang post mo sa Facebook, puro iyak. Puro negative. Sa tingin mo ba may magugustuhan ng mga nakakita ng Facebook mo? Isipin mo, yung Facebook mo, pang market yan, hindi yan pang drama. Alright? Kaya sa lahat ng nandito, suggest ko lang ha, nakita nyo ba yung Facebook ko na mayroon akong drama dyan? Wala. Hindi po ako nagtanim ng drama na post dyan sa Facebook ko. Bakit? Ginagamit ko yung Facebook ko sa negosyo. Lahat kasi ng market natin, Facebook eh. Diyan tayo nakakilala ng mga strangers. Pag stock pa lang, magpo-promote ka ng live good, tapos mag-i-stock pa lang. Pagtingin pa lang dun sa mga post mo, puro kadramahan sa buhay. Sa tingin mo ba magugustuhan ng taong, 'di ba? Ito na lang. Ako, invitin kita. Tapos laman ng Facebook ko, newsfeed ko, puro drama, puro negative. Sa tingin mo ba, gaganahan kang mag-member? Gaganahan kang sumama sa akin? I-comment nyo ha. 'Di ba? Ako na lang, sampulan ko na lang sarili ko. 'Di ba? Puro ako iyak dun sa newsfeed ko, puro drama, puro kung ano-anong negative na lang sa buhay. Gaganahan kang sumama sa akin? Ayun, Arlene hindi. 'Di ba? Kaya ilagay nyo dyan sa Facebook nyo, sa newsfeed mo, yung meron kang matututunan, yung merong matututunan yung tao, yung positive, 'di ba? Attract positivity. 'Di ba? Hindi yung negative yung ating i-attract, papapasukin natin sa buhay natin negative. Kaya ako talaga pag meron sa akin nakikipag-usap na negative ang topic, nako, wag mo na asahan, din na kita re-replyan. Pero kung about business ang pag-uusapan natin, go ahead. Ha, kahit magdamag tayo. Okay? Kaya yun talaga, yun ang suggestion ko sa'yo. Saan ka nagmamarket? Facebook. Kaya dapat ang laman ng Facebook mo, hindi basura. Okay? Dapat laman ng Facebook mo, maganda lahat, positive at merong matututunan yung tao. Kasi para ma-inganyo yung tao sumama, ay itong taong to marami akong matututunan. Ay itong taong to positive, ang dami kong learning na matututunan. 'Di ba? Ganun dapat. Okay? So, suggestion ko lang ha. Yun, do nasa background pala ako, ang dami ko ng yaw-yaw. Okay, next, I'm a professional network marketer. Actually, lahat po tayo professional network marketer. Nagiging unprofessional lang po tayo pag ginawa po natin ang negosyo natin na kalokohan. Okay? Paano nga ba kalokohan, Coach Glenn? Ito, kunyari, may nag-member sa akin, hindi ko in-encode yun. Kalokohan na yun. 'Di ba? Unethical na ginagawa. Pang-i-scam na yan. Pero hindi po ako nang scam. Kahit isang beses kasi nga, ang purpose natin makatulong. Ginagawa po natin ang negosyo natin professionally. Sabi pa nga, kung ano yung itinanim mo, yun ang aanihin mo. Pag nagtanim ka ng mali, from the start na nag-business ka, hanggang sa dulo, mali ang resulta. Okay? So, kung gusto mong maging successful, gawin mo tong negosyo professionally. Okay? And currently, I'm a gold rank leader. Loading na po tayo into platinum rank. Hopefully this year, makuha po natin. No? I claim, no? If deserve ko na, ibibigyan ni Lord. Pag hindi ko pa deserve, it's okay. Kasi
alam ko naman sa sarili ko kung deserve ko na. Right? And I'm a Millionaires Empire founder. And tayo po ang nag-create, nagbuo ng Millionaires Empire. Hindi po mabubuo yung Millionaires Empire community kung wala po tayo, no? So, ako po yung founder ng Millionaires Empire, no? Tayo po ay nag-create nun ng Millionaires Empire na kasalukuyan. Nangingibabaw, nangunguna at nag-iingay talaga sa buong community ng Ultimate Empire. Pinapalakpakan yan. So, Lord, di ba? Bigyan ng palakpak. Doon na nga lang ako sumasaya. Di ba? Ako lang ang pumalakpak. Di ba? Sige lang. Huwag lang kayo pumalakpak. Pumalakpak lang kayo, mamaya lagot kayo sa akin. Joke lang, no? So, kidding aside, no? So, ayan, no? Simulan na po natin. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa, no? Start na to tayo sa ating topic, no? Kung ikaw ay ready ng makinig, type ka ng ready. Okay? Kung ikaw ay ready ng makinig at nakahanda ka ng makinig at magsulat at mag-take note, comment mo, I am ready. Diba? Ayan. EI Ram, ready. Ayan. I'm ready, coach. Okay. I'm ready. Ayan. Ready na po, coach. Ayan. Thank you so much, no, sa mga nagpa-participate in nakikipag-cooperate. So, babasahin ko rito yung mga active mag-participate kasi sisindan ko mamaya ng dollar. Okay? Sinong gusto ng dollar? Yung mga active mag-participate, sisindan ko mamaya ng dollar. 25 cent. Nagbigay pa si Coach Glenn, 25 cent lang pala. Di ba? Nainis tuloy si partner Maricel Contreras. Di ba? Akala ko $25, 25 cent lang pala. Okay. So, ayan, no, sa lahat po ng naka-off cam, no, kindly open your cam. Kasi, dyan na nga lang po ako sumasaya, no, no, nakikita ko yung mga mukha nyo na mapapasaya ko, mapapatawa ko, tapos naka-off cam pa. Diyos ko, Lord, oo. Bigyan nyo naman ako ng magandang ano ngayon, no? Open cam tayo. Kung hindi ka naman busy, okay, open cam tayo, no? Para at least magkakilala tayo dito. Para talagang nasa harap lang tayo, magkakaharap-harap lang. No? Kasi minomonitor ko sa kabilang cellphone ko, akala nyo ba? 'Di ba? Nagmo-monitor ako sa kabilang cellphone, nakikita ko yung lahat. Alright? So, okay. So, simulan na po natin, no? Alam ko naman yung iba busy pa and okay. So, ano nga ba topic natin ngayon, no? So, ayan, no? Ang topic natin ngayon is self-alignment. Okay? So, i-align natin yung ating mindset, ating sarili, 'di ba? And paano nga ba humawak ng mga objection? Paano nga ba mag-close ng deal? Okay, paano nga ba mag first move doon sa ating mga clients, lalong-lalo na kung stranger. Okay? At higit sa lahat, paano mag-open mind? Okay? So, sino po ba yung nakakaalam mag-open mind? 'Di ba? Kasi ito based on my experience, lahat po ng may counter natin dito negative. Tama o tama? Bihira lang ang may positive na may encounter natin. Pero halos lahat talaga o sa 100%, nasa 80% negative people ang makaka-encounter natin. Tama? So, yun ang ituturo natin ngayon kung paano nga ba mag-open mind. Okay? So, ang pag-open mind kasi hindi po yan hindi po yan madali. Alright? Actually, mahabang pagmamaster sa sarili o pagti-training para natin makuha yung tinatawag na open mind. So, ang unang topic natin, no, okay, is all about open mind setting. Paano nga ba natin i-open yung mga negative people? Okay? Alam ko naman lahat tayo, hindi tayo positive nung nag-start lalong-lalo na kung ino-operan ka pa lang ng business. Negative ka. Ay, ayoko niyan, baka scamin ako. Ay, ayoko yan, baka scam yan. Diba? Ay, ayoko niyan, nadala na ako. Sabi ng kaibigan ko dun, may mga, scammer daw yung mga scam na yung online. Diba? Doon pa lang, negative na yun. Ang tanong, paano mo i-open mind yung negative situation? Tama o tama? Diba? Alam ko, halos karamihan dito nung ino-operan pa lang ng business, negative. Even ako, negative ako before. Diba? Hindi nyo ako maluloko. Kasi nga, kung negative lang pag-usapan, sobrang negative ko din.
'di ba? Negative din ako noon kaya ang ginawa ko, 'di ba, inaral ko. At ito ngayon yung gagawin natin. Papaano nga ba buksan yung mga negative mindset? Okay? Meron kasi tayong mga step by step na gagawin, okay? So step 1, okay, step 1 natin, kunin mo yung form. Kunin mo yung form, yung status niya sa form. Ano po ba yung form, Coach Glenn? So iisa-isahin natin na yung form. Example, ito na lang, sampulan ko na lang, no? Si Ma'am Arlene. Si Ma'am Arlene yung clients ko, negative, kunyari. Hindi naman siya negative, hindi negative si Ma'am Arlene. Example lang. Si Ma'am Arlene yung negative na clients ko. So, ang unang-una kong gagawin doon is kukunin ko sa kanya yung form. Ano po ba yung form? Okay? Letter F, family. Okay? So, unang-una, kukumustahin ko siya and gagawa ako ng way o gagawa ako ng conversation namin na para makapag-usap kami, makapagkwentuhan kami. Ang unang-una kong aalamin kay Ma'am Arlene is yung kanyang family. Ano bang status niya? Ano bang status nito sa family niya? Single mother ba to? Breadwinner ba to? Okay? May asawa ba to? Ano ba yung status niya yung ano bang status ng family nito? Mayaman ba to? 'Di ba? O yun ang aalamin ko talaga. Okay? Kasi importante yan na alam mo 'di ba? Magkukuwento yan. Pag tinanong ko, "Kumusta na ang family mo?" Yan, "May asawa ka ba?" Actually, wala akong asawa, 'di ba? Kasi unang-una pag nagtatanong tayo, kadalasan kwento ang sinasagot sa atin. Actually, yung asawa ko binubugbog na. Alam mo na kung anong status ng family, 'di ba? Ako lang yung bumubuhay sa pamilya namin, sa akin na lang lahat nakaasa pamilya ko, 'di ba? Breadwinner ako. So dun pa lang alam mo na. Alam mo na yung status ng family. Okay? So, ang next naman na alamin ko diyan is yung O. Ano po ba yung O? Occupation. Ano ba trabaho nito? By the way, Ma'am Arlene, saan ka nagtatrabaho ngayon? Nandito ako sa ano ngayon, nasa Saudi ako. Ito yung trabaho ko dito sa Saudi. And, nasa Saudi ka pala. Oo, nasa Saudi ako. Matagal. Ilang years ka na dyan? Matagal na ako. Magkikwento yan. Matagal na ako rito. Hirap na ako rito. Gusto ko na mag-for good. Pagod na ako. Alam mo na mga OFW, pag talagang mapakwento yan, puro may mga halong drama yan. Hirap na ako, puyat, pagod na pagod, walang pahinga, gusto ko na umuwi. Yun ang mga banat. Di ba? So, doon pa lang, nakukuha mo na yung kanyang form base sa kanyang kwento. Tama? Ganun lang. Pag nakuha mo na yung kanyang occupation, anong trabaho niya, okay, ang next na alamin mo dyan, yung R, ano ba yung R? Recreation. Ano po bang ginagawa nito sa oras ng free time niya? Ano po ba yung ginagawa nito pag wala na siyang trabaho? Okay? Yun po yung ibig sabihin ng recreation. So, aalamin ko yung example, Ma'am Rosalinda, partner Rosalinda, ano bang ginagawa mo pag day off mo? 'Di ba? 'Di ba mayroon kayong day off? Yes, meron kaming day off. Ang ginagawa ko pag day off kami, gumagala lang kami, 'di ba? Ang ginagawa ko pag nagde-day off kami, nagti-TikTok ako maghapon, nanonood ako ng mga video, YouTube, mga Korean movie. So doon pa lang nalalaman mo na kung ano yung ginagawa niya sa oras ng wala siyang trabaho, doon sa recreation niya. Alam mo na mamaya kung anong gagawin mo. Okay? And then next, yung M, message. Alright? So, nakumpleto na yung form. F-O-R-M. So, form. So, alam mo na ngayon ang status niya sa form. Okay? Alam mo na kung alam mo na kung anong gagawin mong pag-open mind sa kanya. 'Di ba? Base sa kanyang mga kwento, tatandaan mo kasi lahat ng sasabihin niya or kwento niya kasi yun ang i-convert mo to positive. Okay? Example, nakumpleto ko na yung form. Ito, napakwento na sa akin si Jonalyn. 'Di ba? Ganito ako. Example. So ngayon, ang unang step ko diyan na gagawin. Okay, kunyari. 'Di ba sabi mo Ma'am Jonalyn na single mother ka and ikaw lang yung bumubuhay sa family mo, breadwinner ka, 'di ba? And nagtatrabaho ka at pagod na pagod ka na, why not? Dagdag ka ng another source of income. Doon mo na isingit silid good sa kanya. Okay? Isingit mo na silid good sa kanya. Kasi sabi mo nga, ma'am, kanina hindi ka nakakaipon,
puro ka na lang padala sa pamilya mo, ikaw lang inaasahan mo, di ka nakakaipon. So why not? Subukan mo yung opportunity to na pwedeng makatulong sa magbigay ng another source of income. Okay? Kasi sabi mo pa nga, ma'am, di ka nakakaipon eh. Gawa ng puro palipad sa Pilipinas ang pera mo. Paano ka makaipon yan kung hindi ka maghahanap ng another source of income? Ganun po yung pagbali ng status ng form. Okay? Actually, nasa step 2 yan. Okay? Step 2, realization. Okay? Realization. Ano, ipakita mo sa kanya yung realization. Di ba? Ang gagawin mo naman sa step 2, sa open mind setting pa rin, step 2, i-convert mo to positive ang kanyang negative status sa form. Di ba? Ano ba mga negative? Di ba nagkwento siya kanina? Okay? Ano ba yung mga negative na sabi niya? Ako lang bumubuhay sa anak ko, ako lang bumubuhay sa nanay ko, tatay ko, mga kapatid ko, breadwinner ako. I-convert mo to positive. Okay? I-motivate mo. Okay? Pagkatapos ma-convert to positive yung kanyang form, 'di ba? Sabi niya, pagod na pagod ako magtrabaho, di ako nakakaipon. So, 'yan. Negative 'yan eh. Yan ang i-convert mo to positive. 'Di ba? Bigyan mo siya ng realization. 'Di ba, Ma'am Maricel, na sabi mo kanina, hindi ka nakakaipon. Paano ka makakaipon kung ang situation, yung source of income mo paulit-ulit lang, sahod, padala, sahod, padala, sahod, padala, ganun lang, makakaipon ka kaya niyan? Okay? So kung ganyan lang ang gagawin mo, hindi ka makakaipon, ay magbigay ka ng suggestion sa kanya. Meron akong alam na business na pwedeng makatulong sa'yo. Mag-live good ka. Diba? Mag-live good ka, wala ka halos punan na ilalabas. Ang ilalabas natin dito, sipag lang. Okay? Commitment. Sipag, commitment, at bigyan mo lang to ng time. 'Di ba? Isingit mo lang yung mga libreng oras mo. Okay, dito kikita ka, makakapag-ipon ka. Okay? So, i-convert mo lang to positive yung kanyang status na negative. Okay, kasi alam mo na kwento niya eh, nakwento niya na sa'yo eh. Nakwento niya na sa'yo yung form niya eh. So, alam mo na kung anong sasabihin, kung ano nakwento niya, yun lang din ang babalikan mo. Okay? Ano lang kadaling mag-open mind. Okay? So, convert to positive ang negative status sa form. And then next, magbigay ka ng realization and motivation. I-motivate mo siya. Sis, kung ganyan lang ang gagawin mo, paulit-ulit lang na cycle yan. Hindi ka makakaalis kung saan ka man ngayon. Okay? Kasi nga, walang nadadagdag sa income mo. Walang nadadagdag sa ginagawa mo. Sinasayang mo lang kasi yung oras mo. Nakikita ko sa news feeds mo, puro ka lang TikTok, puro ka lang panunod ng video, ng YouTube. YouTube ka lang ng YouTube, panonood ng Korean movie. Hindi yan makakatulong sa'yo, sis. Okay? Instead na manood ka ng kung ano-ano, yung mga libreng oras mo, i-convert mo to business yan. Mag-generate pa ng income yan. Okay? Ganun lang. I-motivate mo siya, sis. Kailangan mo mag-business. Sabi mo, pagod na pagod ka na. Paano ka makakalaya dyan kung hindi ka gagawa ng panibagong sistema? Hindi ka gagawa ng panibagong hindi ka gagawa ng another source of income. Kasi pag uwi mo ng Pilipinas, wala kang business. 2 months lang, 3 months lang, balik ka na naman sa ibang bansa. Bakit? Wala ka ng pera eh. Wala ka ng pinagkakitaan sa Pilipinas. Di ba? Kaya gawin mo, habang nandyan ka pa, hindi pa tapos ang kontrata mo, mag-business ka. Palakihin mo yung business mo. Diyan ka pa lang, i-build mo na yung business mo. 'Di ba? Doon marirealize, oo nga, no? Kaysa naman sayangin ko lang yung oras mo, kaysa naman sayangin mo lang yung oras mo sa kaka-TikTok, kumita ka ba? Yumaman ka ba? Hindi. Binigyan ka ba ng earnings? Hindi. 'Di ba? So, ano na lang, mindset na lang talaga. Okay? So, yan, magbigay ka lang ng realization and motivation doon sa mga negative niya na status sa form. Alright? And then next, ipaalam mo sa kanya or ipaintindi mo sa kanya, iparealize mo sa kanya na nasa cycle or survival income system lang siya. Ano bang cycle or survival income system? Ganito lang kasi mangyayari niya sa mga FW. Magtatrabaho 1 month. Pagkatapos magtrabaho 1 month, okay, walang kumustahan ng family yan. Okay? Example, ang sahod mo, AONO. AONO, pag nakapagpadala ka na, at least, hanggang katapusan, walang kumustahan yan. Mangungumusta ulit yan pag malapit ng sahod.
Wala na kami nitong ano, wala na kami nitong ano, wala na ditong ano. So, tendency, may sahod ka na naman, padala mo na naman ulit. Buong isang buwan na naman, halos walang paramdam. Paparamdam, sahod na naman. Ito ganyan. 'Di ba? Ubos, padala mo na naman. So, ang nangyayari diyan, cycle lang. Trabaho, sahod, padala. Trabaho, sahod, padala. Trabaho, sahod. Yun lang ang cycle ng buhay natin. Yun lang ang cycle. Tama ba ako o baka ako lang ang may ganong nangyayari? Tama ba ako sa cycle na nangyayari or nagkakamali ako? Correct me ha if I'm wrong, 'di ba? Para hindi po ako dito magdumaldal lang ng magdumaldal. Okay? Halos karamihan ng OFW ang nangyayari, sahod, trabaho, padala, sahod, trabaho, padala. Ganun lang ang cycle. Okay? Buenas o maswerte na yung mga nakakapag-ipon. Okay, maswerte na yung nakakapag-ipon. Kunyari, sahod mo 20,000. Ipapadala mo ng 15,000. Nakakapagtipid ka, nakakapag-save ka ng 5,000. Tama? Next month, sahod 15,000 papadala mo. Savings mo 5,000. Kwentahin mo within 1 year. Okay? Magkano lang? 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60,000 lang. 5,000 lang nasa-save mo every month within 1 year. Tama? Paano kung may emergency? Okay? Paano kung mayroong emergency na nangyari? 'Di ba? Yung 60,000 mo na inipon, mahuhugot mo yun. Back to zero ka ulit. 'Di ba? Huwag kayong ma-comfort, guys. Kung yan lang ang cycle ng income na nangyayari sa inyo ngayon, mag-business ka. Lalong sipagan mong live good. Alam mo kung bakit? Madali lang makaipon sa live good, guys. Madali lang. Explain ko mamaya. Okay? Ikaw nakakaalam eh. Hindi naman ako nakakaalam sa nangyayari sa sahod mo eh. Pero ngayon, pag marinig mo ko, ano nangyayari sa income mo ngayon? Ganun ba ang cycle or nagkakamali ako? Kung nagkakamali ako, swerte ka. Pero kung yun ang nangyayari, baguhin mo na yan. Di ba? Gumawa ka na ng another na sistema o cycle. Okay? Kung yan ang nangyayari sa income system mo, alright, gawa ka ng bagong sistema. Dagdagan mo, hindi yung babawasan mo. Every month meron ka namang sahod, hindi naman mawawala yun. Every month meron na yun. Ang gagawin mo ngayon, yung panibagong income na yun ang isi-savings mo. Okay? Kagaya nito, meron kang sahod. So, since ang nangyayari sa sahod mo, papunta sa Pilipinas, padala mo sa Pilipinas yan kasi yan naman ang support mo sa family mo. Hindi naman pwedeng, anak, next month na kayo kumain, pap, iipunin ko to. Hindi pwedeng ganun. Papadala ka talaga. So, ang gagawin mo ngayon, since sakto lang yung income mo, dadagdagan mo. Mag-live good ka. Sipagan mo si live good, trabahuin mo si live good, bigyan mo ng effort, commitment, lahat. Okay? Aralin mo. Para pag kumita ka, yung income mo sa live good, ito yung savings mo. Yung sahod mo sa amo mo, yun ang ipalipad mo sa Pilipinas. Sa tingin mo ba hindi ka makaipon? Sobrang ipon yan. Bakit? Kung every week kang kumikita, every week kang nakakapag-save. Kung every month kang kumikita, every month kang nakakapag-save. Tama ako? Tama. So, paano ka makakapag-save niyan kung hindi ka magdadagdag ng another source of income? Ganun lang yung magpa-realize sa mga negative o mga negative nating kaibigan, kakilala. Ganun lang magpa-realize. 'Di ba? Yung iba naman kasi pinapiral lang ego, pak, yabang, pak, pride, pak. 'Di ba? Kahit alam naman nila sa sarili nila na wala nang nangyari. Alam nila sa sarili nila na wala nang savings. Kumikita ko every month, ba't pa ako magnenegosyo? Okay na ako sa buhay ko, pak. Pag nagka-problema, iyak sa Facebook, puro na lang problema, magpapakamatay na lang ako, 'di ba? Yan, lagi kong nababasa sa newsfeed, eh. 'Di ba? Sorry pero natawa ako sa mga mindset na mindset na ganyan, eh. 'Di ba? So, kailangan natin i-open yung ating mind. Okay? Ganun lang mag-open mind sa mga negative people na mga ka-encounter, lalo ang kaibigan nyo.
'Di ba? Ganun nyo lang ipa-realize. Ipa-realize nyo lang yung sinabi ko ngayon. Okay? Okay, next. Comfort zone. Ayan. Ito, another comfort zone. Comfort zone, ibig sabihin, yun ang sinabi ko kanina. May mga kaibigan tayo na negative. Pag inoperan mo, pa, sis, maglibgod ka. Ay, ayoko niyan. Ayoko niyan. 'Di ba? Kumikita na ako every month, lalong na mga first timer na kapag abroad. Akala nila yung 20,000 sobrang laki na. Pa, 'di ba? Yung first time yung alam mo na sa Pilipinas kumikita lang ng 7 to 8,000, na kapag abroad kumikita ng 20,000 a month. Pak, akala na yun, successful na. Nako, comfort na sila. Ay, ayoko niyan, scam yan. Ayoko, may trabaho na ako, kumikita na ako every month, okay na ako sa buhay ko. Pak, 'di ba? Kahit alam nilang wala namang nangyayari sa buhay. Pag nagka-problema, iyak, pak. 'Di ba? Kailangan nilang ma-open. 'Di ba? Huwag kang mako-comfort. 'Di ba? Ma-comfort ka kung lahat ng income mo nasa savings. Okay? Yan, ma-comfort ka. Lahat ng income mo dyan, walang nababawas kahit piso, puro savings yan, in just 2 years, malaki-laki yan. Okay? Pero kung yung income mo, walang nangyayari, wala kang natitira kahit piso, ay, aba-aba. Huwag kang magpa-comfort. Bakit? Hindi lifetime ang sahod mo. Pag umuwi ka sa Pilipinas, nganga ka na. Pag wala kang another source of income sa Pilipinas. Tama? Kaya ipa-realize natin na sis, huwag kang ma-comfort. Porket kumikita ka ng 20,000, di ka na magbi-business, di ka na maghahanap ng another source of income. Porket kumikita ng 20,000, pag umuwi ka sa Pilipinas, sasahuran pa ba ng amo? Hindi na. 'Di ba? Kangkungan ka ngayon. Kangkungan ka ngayon. Wala ka ng ibang mind niyan. Pag makauwi ka sa Pilipinas, kahit magdala ka ng 100,000, umuwi ka. Swerte na nga pag may OFW na uuwi sa Pilipinas, may 100,000 na ipon. Swerte mo na. 'Di ba? Minsan uuwi sa Pilipinas, ang dala lang mga 50,000, 60,000, 70, 80. Maswerte na nga pag makapagdala ka ng 100,000 eh. Ngayon, sabihin na lang 100,000 inuwi mo sa Pilipinas. Natapos kontrata mo, pak. Uwi ka sa Pilipinas ngayon. 'Di ba? Doon pa lang sa airport, dami ng sasalubong sa iyo, pak. Pasalubong, pak. Pakain dito, pakain doon, pak. Pag-uwi mo sa barangay mo, pak, para ka ng dunya doon. Uy, dito sa ano, pak. Chocolate, pak. Pasalubong dito, pak. Kaliwat kanan. Di mo na malayan, 1 month, pak. Kunti na lang pala tira ng 100,000 mo. 'Di ba? After 2 months, pak, tuyo na ulam mo. 'Di ba? Sardinas na ulam mo, gulay na, pak. 1D millionaire pag-uwi, 'di ba? Pag-uwi, ang lakas ng dating, 'di ba? After 2 months, wala nang datong, wala nang dating. 'Di ba? 'Di ba? Wala na eh. Puro kasi palabas ng pera. Puro palabas, walang pumapasok. Wala kang business eh. Wala kang pinagkakitaan, na-comfort ka eh. 'Di ba? Mindset mo ngayon, wala kang ibang choice, mag-a-abroad ulit ako. Balik ka na naman sa dati mong buhay, nakalaya ka na, babalik ka na naman. Tama? So, mindset lang yan. Okay? Ipaliwanag mo. Parealize mo dito sa Libgod, nako. One time lang ang membership mo na 3,000. 'Di ba? Hindi ka nauulit. So, paano may scam sa'yo? 'Di ba? Dito sa Libgod, weekly napakaganda ng kitaan. Mamaya i-explain natin. Okay? So, ayan, comfort zone. Ipaalala mo sa kanila na huwag kang ma-comfort. Okay? Huwag kang magpapa-comfort. Okay? Kailan ka ba magigising sa katotohanan pag may urgency na, may emergency na? 'Di ba? So, habang wala pang emergency, ipon. Gawa ka ng business. Mag-build ka ng business. 'Di ba? Yung iba kasi, okay ako kasi okay naman kinikita ko, pak. 'Di ba? Diyan na nagkakabuang-buang pag mayroon ng emergency. 'Di ba? Mahiyain 'yan ha. Kahit sobrang mahiyain mo, pag emergency na, kakapalan mo na ang mukha mo. 'Di ba? Example, 50-50, family mo nandun sa ospital. Mayroon kang mata pobreng kamag-anak.
medyo may pera, lalapitan mo ngayon. Kahit hindi mo gustong lumapit, lalapit ka eh. Bakit? Emergency na eh. 'Di ba? Emergency na. So ngayon, habang wala pang emergency, why not? Huwag kang magpahiya-hiya magnegosyo. Huwag kang magpahiya-hiya mag-share ng opportunity. 'Di ba? Mas nakakahiya ang manghiram o magnakaw kaysa mag-business. Okay? So, 'yun. Huwag tayong magpapa-comfort. Alam kong mayroon tayong mga kinikita, pero huwag kang magpapa-comfort diyan. Ma-comfort ka kung kumikita ka na ng 6 figure a month. Yan, hindi niya nakakatakot. Kumikita ka na ng $500,000 a month. Yan, ma-comfort tayo. Okay? Pero kung kinikita natin, sakto lang sa pang-araw-araw ng pamilya natin, hindi ka pa dapat ma-comfort dyan. Bakit? Wala ka pang savings, 'di ba? Wala ka pang emergency funds, 'di ba? Paano pag may mga example, may mga calamity, bagyo, kung ano-ano. Meron ka bang funds na pang 6 months na kaya mong mag-survive kahit wala kang trabaho? 'Di ba? Pag wala ka pang gano'n, hindi ka pa dapat ma-comfort. Okay? So next, step 3. Open mind setting pa rin tayo. Okay? Ito na yung napakagandang topic. Okay? So, nako, ang layo na topic natin, pero ang naka-open cam, 3 lang. Okay? Ano na, tulog na ba kayo o ano? Ano na? Ayaw niyo na ba ako makita? Kasi titigilan natin 'to. 'Di ba? 'Di ba? Ba't nagtataguan kayo? Okay? Oh, bakit ayaw niyo magpakita? 'Di ba? Pakita kayo kasi 'di ba, mas nakakagana mag-explain 'pag nakikita ko kayo, 'di ba? Mas nakakagana magpaliwanag 'pag nakikita ko yung mga reaksyon niyo, yung mga mukha niyo, okay? So, open ka, 'di ba? Yan na lang yung kasiyahan ni Coach Glenn. Wala na nga akong bayad dito sa pagsasalita, pagti-training, eh. Ang bayad ko na lang kasiyahan na lang sa inyo. Okay, makita ko lang na nakangiti si partner Rose Rose, 'di ba? Makita ko lang na nakangiti si partner Annalyn Pamanyan, si partner Maylin, si partner Marilu Gonzales Tabagan, si partner Mitchi, makita ko lang na ngumiti si partner Miriam, 'di ba? Si partner Jonathan, makita ko lang yung ngiti, masaya na ako. Okay? 'Di ba? Open cam tayo, 'di ba? Yan na nga lang nagpapasaya kay Coach Glenn, nagbibigay ng motivation eh. 'Di ba? Ako ng motivate pero nalulumural ako pagtingin ko sa screen na 3 lang naka-open cam. 'Di ba? Grabe motivation binabagsak ni Coach Glenn tapos nakikita ko sa screen 3 lang ang naka-open cam. Nakakalumural, joke lang. Nagdrama si Coach Glenn. 'Di ba? Yung naka-open cam talaga, yung mag-open cam, bibigyan ko ng dollar mamaya pagkatapos ng Zoom. Okay? So, go ahead. Open mind setting pa rin 'to, ha. Open mind. Paano mag-open mind? Ganito lang. Step 3 na tayo, ha. Sa step 3, ipakita mo yung advantage and vision. Ano ba yung advantage and vision 'pag nasa libgod ka? Okay? Mind mo na, ino-open mind mo na. Ipakita mo sa kanya or ipaintindi mo sa kanya, okay, yung advantage. Advantage 'pag nasa libgod ka at vision 'pag nasa libgod ka. Okay? Kaysa naman sa ginagawa mo sis na pagti-TikTok, hindi ka naman famous, 'di ba? Kimbot-kimbot ka diyan sa TikTok na 'yan, 'di ba? Na wala namang views, wala namang hindi ka naman famous, 'di ka diyan yayaman. Grabe si Coach basher talaga 'tong malaki. 'Di ba? Grabe ka naman ka-basher Coach Glenn. Okey lang kahit di ako famous, 'di ba? At least nagti-TikTok ako. Charot lang 'no. So, kidding aside, so ipakita natin yung ating, advantage and vision 'pag nasa libgod ka. Alright? Step 1, 'no? Step 3 'to, ha, sa open mind setting. So, papaano nga ba ipakita ang advantage? So, unang-una mo diyang titirahin 'no, ipakita mo sa kanya or ipaalam mo sa kanya na kikita ka weekly and monthly. Dito sis, 'pag nag-libgod ka, every week and every month meron kang kikitain. Lalo na marami kang oras, lalo na malaki yung time mo, 'di ba? Lalo na merong magbigay ka ng effort, commitment, 'di ba? And action sa business mo, ginawa mo talaga 'to, sinipagan mo. Naku sis, weekly may papasok na dollar sa account mo.
at monthly may papasok na dollar sa account mo. Okay? So, tandaan nyo ha, sa mga nakikinig dito, isang beses lang tayong magbibuild ng business o magbibuild ng organization. Lifetime at generation by generation ang aani sa pinaghirapan natin. Example ako. Or ako na lang, di na tayo lumayo. Si Coach Glenn. Si Coach Glenn, kunyari, hopefully nung naging diamond ako. Naging diamond rank si Coach Glenn. Kahit platinum, naging platinum ako o diamond rank. 'Di ba? Once na ako naging platinum o diamond rank, habang buhay ko nang aanihin yan. Hindi na po mawawala yan. Kahit hindi na ako magtrabaho man ako hindi, every week and every month may aakyat na dollar sa account ko. Bakit? Yun pong tinatawag na leverage. Nakapag-leverage na ako, nakapag-build na ako ng organization, nakapag-build ka na ng sarili mong business. Okay? Marami ka ng solid leader na nasa baba under your team. Okay? Kunyari, ito si Ram o si AI Ram. Okay? Nakapag-build sa Libgood ng kanyang organization. Okay? So, kahit wala nang ginagawa, example, nag-platinum ka, nag-diamond ka, kahit wala ka nang ginagawa every month, every week and every day, kahit namamasyal ka na lang, every week and every month may dumarating na commission under your sa account mo. Bakit? Guys, take note, subscription business tayo. Every month nagre-renew ng subscription, lahat ng team mo pababa, even ikaw at nasa taas, lahat tayo buong mundo. So lahat kayo o under your team pababa, meron kang commission doon weekly and monthly. Lalo na mayroon kang rank. Okay? Yan ang sinasabi ko na isang basis lang natin itatanim habang buhay nating aanihin. Okay? Hindi ka guys sa piring-piring, pyramiding. Pag nasa pyramiding ka, kahit napakarami kang tao dyan, o team, o galamay sa baba, pag walang gumalaw sa left, walang gumalaw sa right, nga. nga talaga. Totoo yun. Bakit walang piring eh? Nakasalalay doon yung piring. Kahit sabihin mo, yung tao mo dyan, 1,000,000. Kung wala namang piring, wala kang income. Okay? Hindi kasi tao ang binibilang doon eh. Piring ang binibilang doon. Pair. Okay? Dito sa Libgood, tao ang binibilang under your team. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100, 1,000 pa. O, 1,000 under your team. Hindi lang naman ikaw nagbibuild ng 1,000 na yan eh. Overall yan under your team. 1,000 pa. 1,000 ang aakyat sa yung 0.25 cent. Magkano na yun? Diba? Nasa $250 na yun. O, may matching bonus ka pa dun. 50% sa kinikita ng mga personally enroll mo. Pak! Buhay ang pamilya. Paano kung 5 years from now, hindi lang 1,000 ang tao under your team. Naging 5,000 under your team ang people, ang tao. Oh, sa tingin mo ba hindi ka bababagong buhay doon? Nako, mababang 6-figure a month. Okay? So, ipakita nyo advantage and vision. Pag dito ka sa Libgood, kaibigan, kakilala, kikita ka weekly, kikita ka monthly. Depende kung sisipagan mo. Okay? Kasi meron nagsisimula pa lang, tamad na. Diba? Hindi pa nga nakapag-leverage, di pa nakapagbuo ng team kahit rank na silver o bronze rank man lang. Tumigil na pa kasi gusto na magantay, di ba? Tapos sasabihin, Coach, sasan yung monthly ko? Sunugin kita. Di ba? Hindi ka pa nga nakapag-invite kahit isa, naghahanap ka na ng monthly. Charot lang. No? So, kidding aside, no? So, once na tayo nakapag-start pa lang, nag-start pa lang, okay, ang una nating gagawin, okay, magpalaki ng team. Magpalaki muna na tayo ng team. Yung iba kasi umaasa sa nasa system eh. Even without enrolling a single person, kikita ka sa Libgood. Totoo. Yes. Sobrang totoo. Bakit nangyari? Nangyari. Napakarami under my team kumikita, walang invite. Nung kumita na, doon na nag-invite. Baliktad. Di ba? Baliktad. Kung nung unang salang niya, nag-invite siya, ang laki ng matching bonus niya. Bakit? May mga rank na sa babae. Okay? Nag-build siya ng team, napakarami ng tao sa kanyang baba. 'Di ba? Nakabase ang matching bonus dun sa matrix.
'Di ba? So, kung pag member niya, minember niya agad family niya, lahat ng nasa baba niya, salo ng anak at asawa niya kung sino man ang pinasok niya na family. O tatlo silang kumita, may matching bonus pa siya do'n sa dalawa. Bawat kikitain nitong dalawa, 50%. Oh, kumita ka na overall sa matrix, 0.25 cent, itong dalawang tao na kasunuran mo, kikita din sa matrix yan, katumbas ng kinita mo sa matrix. So, bawat isa dun sa dalawa na nasa baba mo, na family mo, may 50% ka pa dun. Kumita na sila sa matrix, may matching bonus ka pa na 50% sa kanilang kikitain. Pak! Doble, triple ang income. Di ba? Mindset talaga, nagkakatalo. Okay? So, ganun. So, ipakita mo na sobrang ganda ng kitaan. Sobrang ganda ng kitaan ng lead good. May weekly, may monthly commission. Alright? Hindi na rito na, uy, kikita ka ng milyon. Pag uwi mo sa Pilipinas, doon mo withdraw. Doon mo withdraw, pipicturean ka ng chiki. Gaganon ka doon, pak. Chiki, pak, nakalagay doon, pangalan mo. Tapos edited lang pala. Minsan yung iba, pinahawak lang. Pinicturean lang. Pinost. Hype na, kagamit na sila pang-hype, di ba? Ito, isang OFW, kumita ng et cetera. Pak, hyping lang pala. Di ba? Eh dito walang hyping eh. Purong katotohanan na resultang pinapakita. Okay? Next, ipakita mo yung advantage. Chance na kapag savings ka. Ito yung mga chance. Ito yung magandang advantage na ipapakita mo sa mga clients mo, kaibigan mong negative. Ito ipapakita mo. Dito, sis, sobrang laki ng chance makapag-savings. Magtatanong yan, sige, paano? Paano nga ba tayo makakapag-save dyan? Simple lang. Balik ka sa kaninang topic natin. 'Di ba? Yung sahod mo sa amo mo, ipadala mo sa Pilipinas kasi papunta naman yan doon lahat. Yung income mo sa lead good, ito yung savings mo na hindi mo magagalaw. Okay? Example, 1 taon ka pa dyan sa abroad. 1 taon ka pa dyan bago matapos ang kontrata mo. Sa loob ng 1 taon, okay, sa loob ng 1 taon, nag-lead good ka na. Kumikita ka dyan every month sa amo mo, papadala mo, isusupport mo sa family mo. Tapos nasa lead good ka pa. Lahat ng effort, sipag, ilaan mo sa lead good. Okay? Yung 1 taon na yon, iwan ko kung magkanong savings mo niyan. Lalo na pag ginawa, trinabaho mo business. Diba? Mababa ang 500,000 a month na savings. Mababa. Pag talagang ginawa mo, trinabaho mo business. Okay? Kung sipagan mo talaga. So, yung income mo rito sa lead good, ito na yung magiging savings mo, sis, na hindi mo magagalaw. Bakit? May sahod ka na isusupport sa family mo, yung sahod mo dyan sa amo mo. Ito yung isusupport mo, pero yung kikitain mo sa lead good, buong buo na magiging savings yun. Kumita ka lang every week ng $25. Diba? Magkano yun sa loob ng isang buwan? $125. Times 12 mo, ilan yun? Diba? So, mga nasa $1,000 plus yun. Okay? Hindi mo gagalawin yun. Magkano in Philippine money yun? Diba? Ang laking pera nun. Paano kung hindi lang $25 ang kinikita mo sa lead good? Paano kung masipag ka mag-enroll, mag-invite? Okay? Sabihin na lang natin, every month kumikita ka lang ng $500. $300, kahit $100 lang. Every month, savings mo yan. Ang laki na yan pagdating ng 1 taon. Di ba? So, kung hindi ka maglilive good, sis, mayroon ka bang savings? Ikaw nakakaalam yan. Sis, huwag na tayo maglokohan, pare-pares tayo ng sahod. O, ganun lang ang banat. Diba? Huwag na tayo maglokohan, pare-pares tayo ng sahod, pare-pares din tayo tumatakbo yung pera kung saan papunta. Diba? Ikaw naman, magkaibigan naman kayo, magkakilala kayo. Alam mo na kung paano yan i-open. Sis, huwag na tayo maglokohan. Sahod mo 20 plus, sahod ko 20 plus, sahod mo 1.5 real, 1.5 real sahod ko. Ang sahod mo, sis, lumilipad sa Pilipinas, sahod ko lumilipad sa Pilipinas. So, paano hindi nagkaiba yung income natin, yung source of income natin? Parehas, sis. Diba? Pagdating sa Pilipinas, iinom lang ng asawa, ipupunta lang sa beer house, pak! Patay tayo dyan. Tapos ikaw, kuskus ng kuskus dyan, di ba? Yung asawa mo doon sa Pilipinas, may katabi ng chicks.
Di ba? Nakakainis yun. Joke lang, ito. Pinapatawa ko lang kayo, pero, di ba? Yung iba, totoo yan eh, di ba? Nangyayari. Nangyayari yan, di ba? Yung iba naman, pak, bili dito, bili doon, di ba? Hindi nila iniingatan ng pera nyo. Bakit? Hindi naman sila yung nagpapagod eh. Tumatanggap na lang sila. Di ba? Kaya, kayong nakakaalam kung anong gagawin nyo. Kung mananatili kayo sa ganyang sistema, go ahead. Di ba? Kung hindi ka gagawa ng opportunity bago, go ahead. Di ba? Sino yung tatanda sa ibang bansa? Kami, ikaw. Ikaw. Di ba? Lalo na pag may kaibigan ka, sis, pustahan tayo. Pag hindi ka naglibgod ako. Pag umuwi ako sa Pilipinas, sis, din ako babalik sa ibang bansa. Pero ikaw, sis, babalik ka pa sa ibang bansa. Pag na-build ko yung business ko, sis, dito sa Libgod, maniwala ka, magsisisi ka. Diba? Bakit? Siya pabalik-balik sa ibang bansa. Nangungulubot na doon, andun sa ibang bansa kakatrabaho. Ikaw, andito, so sobrang fresh. Diba? Fresh pa sa air freshener. Diba? Bakit? Walang stress, walang haggard. Diba? Pasyal doon, pasyal dito, kumikita. May dollar na papasok sa account. O, sino lamang? Wala kang amo, wala kang boss. Diba? Lamang talaga pag nasa Libgod ka. Diba? Pag hindi ka nag-business, naku, wala. Diba? Sinasayang mo lang oras mo. Ito sa katotohanan, real talk na to hindi na ako tatawa. Real talk. Ilang taon ka na ngayon? Kung ikaw ay nasa 30, nasa kalahati ka na ng buhay mo. Kung ikaw ay 40, nasa 1/4 ka na ng buhay mo. 'Di ba? Bakit ko sinabi yan, Coach Glenn? Ang lifespan ng tao mahaba na po ang 70 years old. Totoo yan. Lifespan ng tao, haba na po 70 years old. Kaya ang tanong, saan mo gagamitin yung mga libreng panahon mo? Yung libreng panahon mo, iaalay mo pa rin ba sa amo mo? O iaalay mo na sa family mo? Ibabanding mo na family mo? I-enjoy mo na kasama family mo? Diba? Kung nandyan ka na sa edad na yan, dapat mas magsipag ka. Diba? Dapat mas magsipag ka. Kasi mas kailangan mo yung business. Kailangan mo makapag-retire ng maaga para makasama mo family mo ng maaga. Diba? Gisa makakasama mo family mo, hindi ka na nakakalakad, hindi ka na makakasama doon sa kanilang mga outing. Diba? Diba? Magre-retire ka pa, kuugod-ugod ka na, hindi ka na makalakad. Hindi ka na isasama doon sa outing. Andong ka na lang sa bahay, iwan, nakahilata. Diba? Masaya bang buhay na gano'n? No, hindi. Kung sa tingin mong 40 plus ka na, mas dapat manggigil ka eh. Dapat, marunong ka na magdesisyon. Yung desisyon talaga na, paninindigan mong desisyon. Bakit? Yung 40 years old, pag nagkamali ka pa ng isang beses, 'di ba? Kunti na lang panahon para bumangon eh. 'Di ba? Sabi natin 40 years old ka, nagkamali ka ng pinasukan. Tumagal ka doon, walang nangyari. Maling desisyon 'yun eh. Hindi mo na mababalik ang panahon. Sinayang mong panahon. Pero pag nasa 20 plus ka pa, magkamali ka pa ng isang beses, dalawang beses, kaya mo pang bumangon. Bakit? Mahaba-haba pa oras mo. Okay? Kaya dapat mas lalo nating sipagan, aralin, trabahuin. Nakasalalay sa atin ang ating success. Sa amin, ambag namin, magbigay lang, mag-educate, magbigay lang ng kaalaman, learning. Pero yung galaw, yung galaw, nasa atin, yung action nasa atin. Support system, andito kami. Lahat binibigay talaga, kulang action. Alright? So, ito, hindi yung kasama binigyan ko lang kayo ng motivation. So, ang next natin is chance makapag-savings. Ito sis, balik tayo sa ating topic. Ito sis, pag nasa Libgod ka sis, sobrang laki ng chance mong makapag-ipon. Okay? Sobrang laki ng chance mong makapag-ipon. Pag hindi ka nag-Libgod, wala kang savings. Maswerte ka kung nakapag-save ka ng 5,000 o 10,000 every month. Pero walang ganun. Bihira lang. Okay? Next natin, may uuwian ka na negosyo. Ipaintindi mo to, sis. Kaibigan. Usap tayo. Para tayo si Buya Bunda nun Diba? Joke lang. Okay? So, ipaintindi natin, sis.
Sis, pag naglibgod ka, pag-uwi mo sa Pilipinas, may uuwian ka na negosyo. Pag-uwi mo sa Pilipinas, may source of income ka. 'Di ba? Kisa naman sa uuwi ka sa Pilipinas na wala kang income. Tigil ang income mo pag umuwi ka sa Pilipinas eh. Naging active lang ang income mo pag andun ka sa ibang bansa eh. Pag uwi mo ng Pilipinas, tigil ang income mo. So, ibig sabihin, tigil din ang sahod. Di ba? So, kahit may pera ka, may 100, mayroon kang 100,000, pag uwi mo sa Pilipinas, may 100,000 ka, pak. Babalikan ulit natin topic natin kanina. May 100 ka, pak. Paglapag mo pa lang sa airport, mababa na po 5,000 na gastos mo dyan, lalo na pag marami susundo. Kain dito, kain doon, turo dito, turo doon, pak. 5,000 o 10,000 gastos. Yung 100,000 mo, 90,000 na lang. Pag uwi mo doon sa barangay mo, pak, pakain ka doon sa mga pupunta ng mga kaibigan, kakilala ka, mag-anak. Mababa din ang 5,000 na gastos. Mga nasa 80 plus na lang. Kinabukasan, namasyal kayo sa resort kasi nga, ini-enjoy mo sarili mo dahil nakapagbakasyon ka. Mababa din ang 15,000 na gastos. Galing kang abroad eh. Di ba? Next week pa, may pupunta ng mga kaibigan. Ay, Mare, yung ano ko, pasalubong. Bili ka doon, bili ka dito. Pak. Di ba? After 1 month, kalahati na lang ng 100,000 ang pera mo. Baka hindi na umabot ng kalahati. Di ba? After 2 months, pak, tuyo na ulam mo. Gulay, kangkong na. Sari-sari. Di ba? After 3 months, pak, apply ka na. Wala nang ganun. Ba? Wala kang source of income. Walang pumapasok. Puro ka palabas eh. Di ba? Puro palabas. So kung nasa libgod ka, pag uwi mo sa Pilipinas, kahit nasa bahay ka, kahit namamasyal ka, yung negosyo mo tumatakbo. Di ba? Kisa naman sa OFW ka, pag dating mo, paglapag mo pa lang sa aeroplano, pak, ganun ka na, pak, ang lakas ng dating. May datong pa eh. Di ba? After 2 months, nakaganon na eh. Pak, wala nang dating. Bakit? Wala nang datong. Totoo yan. Kaya talaga, mindset lang. Mindset ng labanan ng buhay. Pahingi pa sa lubong. Sabi dito, basahin ko comment, natatawa ako sa comment eh. sorry, natatawa ako sa mga ano ko, natatawa ako sa comment dito. Sabi, pag may pera coach, daming kaibigan, pero pag wala na, nga. Sabi ni Shiri. Sabi, manghihingi ng pasalubong, walang pinapadala, di ba? Ano talaga? Reality yan. Yan, okay lang po, true naman, di ba? Pag uwi, daming magandang comment. Babasa muna tayo ng comment. Okay lang po, true naman po, coach, sabi ni EI Ram, di ba? Astig pa, coach, pag may pera, pag naubos, tamlay na. Tama, di ba? Dito may comment rito. Pag uwi, ilalabas ko ang pinakamalaki na malita, yung pahirapan ilabas sa airport. Diba? Pag uwi mo, sobrang laki ng malita. No? Ang laman, puro chocolate, puro pasalubong, di ba? Pero nung mag-a-apply ka na naman, wala nang nagbigay ng pasalubong kahit man lang, uy, ibaon mo tong isang biskwit. Walang ganun. Di ba? Nung mag-a-apply ka na ulit sa papunta sa ibang bansa, mayroon bang mga kaibigan kakilala na concern? Uy, baka magutom ka dun sa airport. Ito, bigyan kita ng mamon. Uy, bigyan kita tubig. Uy, bigyan kita ng... Walang ganun. Di ba? Ganun talaga pag may pera ka, kilala ka. Pag wala na, hindi ka na... Basa tayo ng comment. Ang ganda. Real talk po talaga yan, coach. Ayan. Yes, oo. Ganun talaga pag may pera ka, kilala ka. Pag wala, hindi na. Yes, ayan. Ay, may pahabol dito. Mayroon pang jowa. Diba? Ididit mo pa si jowa sa kung saan-saan. Pak! Diba? So, yun, no? Balik tayo sa ating topic, no? So, mamaya na tayo magmarites. Go ahead. Ayan. May uuwian ka na negosyo. So, yan ang ipaunawa mo sa kaibigan, kakilala, di ba? Next natin, work from home. Nasa bahay ka lang.
Pag-uwi mo sa bahay, pag-uwi mo dito sa Pilipinas, kahit nasa bahay ka, meron kang pagkakakitaan. Bakit? Sa bahay ka lang naman talaga uuwi eh. Wala, hindi ka naman uuwi sa ibang bahay. Sa bahay mo ko uuwi. Pag-uwi mo ng bahay, kahit nasa bahay ka, may tumatakbong business. Mayroon kang kita. Kaysa naman sa uwi ka sa Pilipinas, pag-uwi mo ng bahay, nasa bahay ka lang, wala kang income. Tama? Wala kang source of income, wala kang business eh. Okay? Next. Maliit ang puhunan, pero malaki ang kitaan. Isaksak mo talaga to sa utak nila. Diba? Kasi yung iba natakot mag-business sa Libgod. Bakit? Takot may scam. Diba? Isaksak mo sis, hindi ka dito maglalabas ng 50,000, 60,000, 20,000, 30,000. It's only 3,000. Maliit ang puhunan, pero malaki ang kitaan. Sumali ka nga dun sa mga scam company na mga piring-piring. Sabi pa nga ni Coach Hans, recute. recute. Di ba? So dito, maliit lang ang puhunan, pero malaki ang kitaan. Okay? Ipaunawa natin to sis, huwag kang matakot. Sa 3,000, lalo na kung kaibigan mo naman ang ini-invite mo. Sis, tingnan mo ko sa mukha. I-real talk mo agad, tingnan mo ko sa mukha. Sa tingin mo ba, iskamin ko 3,000 mo? Ipagpapalit ko pagkakaibigan natin sa 3,000 mo? Hoy, di pa ako buang para lukuhin ko, sirain kong tiwala mo. Diba? Hindi ko ipagpapalit ang relationship natin sa 3,000 na yan. Ini-invite kita rito dahil gusto kitang matulungan na bigyan ng opportunity pagkakitaan na sobrang ganda. Kasi alam ko ang nangyayari din sa'yo. Hirap na hirap din tayo sa makapag-ipon. Hirap na tayo rito sa pagtatrabaho. Diba? Ganun lang, tiwala sa set isa. Okay? Ganun lang. Kung wala kang tiwala sa akin, sis, takot kang ma-scam ko, okay lang, naunawaan kita. Pero hindi po ako nagkulang sa'yo mag-share ng opportunity. Yun, tatatak yun sa kanyang isipan. Diba? Kung takot ka sa recute. Sabi ni Coach Hans, no, natawa ako sa training ni Coach Hans, nag-attend ako. Diba? Dito sis, in-invite kita kasi gusto kitang matulungan. Hindi in-invite kita para lang pagkakitaan. No. Bonus ang earnings. Diba? Sa atin dito, more on tulong talaga tayo. Okay? Ganun ang ano natin. Ganun yung business natin. Huwag kayo matakot. Yung iba, ay, nahihiya kasi ako mag-invite. Nahihiya ka ba ng utang nung may emergency ka? Di ba hindi nakakaya umutang pag may pangangailangan na tayo? Hindi nakakaya. Example na lang, yung anak mo nasa ospital, kailangan ng malaking halaga. Wala kang kapera-pera. Bakit nagkakaroon ka pera? Nanghiram ka, nangungutang ka. Nakakaya ba mangutang pag emergency na? Hindi. Hindi nakakaya pag emergency, lalo na kung 50-50 na nangangailangan na talaga. Kahit sino, kahit nakakaya, susunggaban mo, mangungutang ka. Tapos pag nasa business, may negosyo ka, mahihiya ka tuloy. Hindi nakakaya mag-business. Ang nakakahiya, magnakaw at mangutang. Sa mga mata pobre nating kamag-anak. Yun ang nakakahiya. Okay? Takot ma-reject? Ay nako, araw-araw ka nare-reject. Kamatakot ma-reject. Bakit? Yun nga yung crush mo, hindi ka gusto, 'di ba? Hindi ka naman nasaktan. 'Di ba? Joke lang ha. Tawa tuloy si partner Arlene. May crush siguro to. 'Di ba? Yun nga yung crush mo na gustong-gusto mo pero hindi ka gusto, saktan ka ba? Rejection 'yun. 'Di ba? Kamatakot sa rejection. Normal lang 'yan. Sasakay ka ng jeep, di ka pinarahan, rejection 'yun. Okay? Tawa rin si partner Shirin Shiri, siguro mayroon ditong crush na hindi siya gusto. Kayo Go ahead, di ba? Next na. Okay. So, wait lang, balik tayo Ito yung ipapakita natin sa mga kaibigan, friends natin, yung advantage and vision ng business natin. Napaka-importante nito, guys. Huwag niyo itong kakalimutan. Okay? Next. Ayan. Ito na tayo. Nasa magandang topic na tayo. Close dealing. Paano nga ba mag-close ng deal? Alright? So, sa mga hindi nakakaalam mag-close ng deal, huwag mo na pahirapan sarili mo. Diba?
So, mayroon mga first time kasi rito na nakapasok ng Zoom training. Ang unang gagawin natin kasi diyan, once na meron tayong client, meron tayong prospect, i-explain ng business. Pag na-explain mo na yung business natin, yung live good presentation, yung itinuturo ko sa Wednesday, yung presentation step by step. Pag na-explain mo na yon, close deal lang kasunod. Okay? Pag natapos ka na mag-present sa kanya ng business about ways of earning, kung ano business tayo, kung anong concept ng business natin, close deal. Paano mag-close deal, Coach Glenn? Basic lang. Tanungin mo. Ganito lang mag-close ng deal. Tanungin mo kung naiintindihan ba niya business. Okay? Kung hindi niya naintindihan ng business, edi hindi mo mako-close ang deal. Okay? Pero kung naintindihan niya ang business, mako-close mo ang deal. Masasali 'yun. Okay? Kagaya example, ganito. Si partner Mylene, no? Kinausap ko siya. Pinaintindi namin ang business. Ngayon, pagkatapos ko mag-explain, tinanong ko sa kanya, naintindihan ba yung business? Oo, naintindihan naman. Okay? So, kung anong feedback niya, kung naintindihan niya o hindi. Next, magtanong ka kung kailan siya mag-start. Pag mayroon ako nakakausap, naintindihan ng business, tinatanong ko, kailan ka mag-start? Para at least alam ko kung magsisimula siguro hindi. Kasi nakabase ako doon sa kanyang sagot. Pag sinabing, magme-message na lang ako sa iyo, alam ko na. Alam ko nang ibig sabihin noon na magme-message na lang ako. Hindi yun interested. Kaya, hindi na ako magpa-follow up. Hindi na ako magpapagod mag-follow up, mag-message sa kanya. Kasi alam kong hindi siya interested. Okay? Pero kung magbigay siya ng time, bukas, next day, makalawa, next week, alam ko na interested yun. Kasi nga, magme-member. Nagbigay siya ng date. Okay? Kaya magtanong ka kung kailan siya mag-start. 'Di ba? Hindi yung in-explain mo lang ng business tapos 'di ba hindi mo man lang tinanong kung willing ba siya, kung kailan ba siya mag-start. Tanungin natin kung kailan siya mag-start. Okay? Kasi once na nalaman mo kung kailan siya mag-start, na-close mo ang deal. Ito pa. Tanungin mo kung meron pa siyang question about sa Libgood. Ano ba ang mga katanungan mo about sa Libgood? Importante 'to. 'Di ba? Bago mo tapusin yung usapan nyo, tanungin mo ano pa ba yung mga hindi mo naintindihan? Ano pa ba yung mga gumugulo sa isip mo about Libgood para ipaliwanag ko agad-agad sa iyo. Okay? Ano pa ba yung hindi mo nasundan doon sa inexplain ko? Or ano pa ba yung katanungan mo about Libgood Company, about sa kumpanya natin? Okay? Ganun lang kasi pag nagtanong yan, meron ka agad sa kanya, ipa-follow up na sagot para at least tuloy-tuloy niya maintindihan ng business. Okay? Ganun lang. Ganun lang mag-close ng deal. At saka, i-add nyo yung sino yung mentor nyo. Kasi sobrang laki ng tulong ng mentor na magbigay ng kaalaman, magbigay ng motivation, magbigay sa kanya ng another explanation about business. Sobrang laki ng ambag ng mentor kaya wag nyong isasawalang bahala. Wag nyong susuluhin. Lalong-lalo na kung hindi ka pa talaga maalam pagdating sa business, kung kulang ka pa ng experience, kulang ka pa ng alam. So, need mo ng tulong. Kaya ang mga mentor, meron talagang support system 'yan na talagang handang tumulong. Kagaya sa amin, 'di ba? Napakarami nag-add sa amin. May mga client sila, ina-add kami. Ako nag-explain, ako nagko-close ng deal. Kasi naintindihan ko yung side nyo na kayo busy, kami hindi. Full-time kami, kayo hindi. So, ang ginagawa namin, binibigyan namin kayo ng tinatawag na SS. Ano ba yung SS? Hindi yung SSS ha. SS, it means support system. Binibigyan namin kayo ng full support system. Okay? Kaya ang gagawin mo kung meron kang clients, busy ka, meron kang amo dyan, add mo ako, coach, pwede bang ikaw muna magano sa clients ko kasi nga is busy ako, andito amo ko, meron kasi akong trabaho. So, itawagan mo yung client mo, i-add mo ko, ipakilala mo ko dun sa client mo ng maayos. Okay? Tapos pag napakilala mo na ako ng maayos, ako na magsasalita, ako nang bahala doon. Tapos mag-mute ka na, mag-off camera ka na, pwede ka na magtrabaho. Ganun lang ka-basic. Ganun lang ang ginagawa. Okay? And then, ang pagkuklose ng deal, tatandaan nyo lagi. Ito idudugtong-dugtong ko na lahat. Isulat mo ang pagkakasunod-sunod. First niyan, na clients mo, ini-invite mo pa lang, sulat mo inviting. Pag ini-invite mo pa lang, gamitan mo agad yung open mind setting kasi lahat yan negative. So,
i-prospect mo kung paano ka mag-prospect, gawin mo, i-open mind mo. Tapos pag na-open mind mo, itakil mo agad yung live good. Itakil mo si live good. 'Di ba? Pag nasa live good ka na, i-present mo ang live good, yung step by step na presentation na tinuturo ko sa MEMA, dito sa ating sa ating academy. Wednesday ko itinuturo yung presentation na. Sa Wednesday wag kayong mawawala. Itinuturo ko sa Wednesday yung step by step presentation kung paano natin i-present yung negosyo at saka yung ways of earning. Pag natapos mo na ma-explain yung ways of earning, 'di ba? Sa kanya, ito na close dealing. Tanungin mo kung ano nandyan na pagkasunod-sunod, yan ang gawin mo. Tapos, motivation. Ano ba motivation? Balikan natin. Ito, close dealing to yung open mind. Pag natanong mo na sa kanya, natapos ka na mag-explain sa kanya about live good, about presentation, i-motivate mo. I-motivate mo na ipakita business. Okay? Kasi once naintindihan niya to, kikita siya weekly, from home, malitang punan. Pag naintindihan niya yan, may encourage siya, oo nga pala, no? Bakit hindi ako mag-member? Napakaganda ng negosyo, napakalit ng paan. May pag-asang makapag-savings, may uwi na akong negosyo, work from home, napakalit ng kitaan, napakalit ng puhunan. At huge income. So, ganun lang. Ipakita mo yung advantage and vision the moment ka mag-close deal. Okay? Ganun lang ako mag-explain. Tinutumbok ko talaga puso at utak ng tao. Isinasaksak ko sa kanyang puso na kailangan mo to at ipinapaintindi, pinaparealize ko sa kanya na kailangan mo yung business na to. Okay? Hindi yung ikaw ang kailangan ni Live Good. Ikaw ang may kailangan kay Live Good. Alright? So, ganun lang. So, ngayon, kung nagawa mo na tong close dealing, congratulations. Follow up na lang ang kulang. I-follow up mo lang siya ng i-follow up. Okay? Kasi nagkakatalo tayo sa pag-follow up. Kasi minsan, ini-invite mong tao tapos kulang ka ng follow up kaya nakikita ng clients mo na ay hindi to interesado, 'di ba? Hindi ako interesado ito i-guide, hindi ako interesado ito tulungan. So ipasok mo sa mga Zoom training. Pag may clients ka, ipasok mo sa mga Zoom training kasi sobrang laking tulong ng Zoom training. Pag nag-attend yan ng training, mas maintindihan niya yung business ng maayos. Maintindihan niya yung cycle ng business. Okay? Next. Ito, objection. Magandang topic to. Kaso nga lang, walang specific na objection. Okay, pag-usapan natin all about objection. Paano nga ba sagutin ang mga objection? Okay? Unang-una, depende sa kausap mo. 'Di ba? Kasi yung iba kasi, coach, paano mag-handle ng objection? Ano ba kasi tanong? Walang specific sa objection. Nakadepende ka sumagot sa objection kung ano tanong. 'Di ba? Next. 'Di ba? Depende sa tanong niya, mayroon kasing objection na positive or negative. Tama o tama? Kaya sabi ko, sa objection, walang specific. Nakadepende sa kausap mo, nakadepende sa tanong niya. May positive na tanong or meron namang negative. Okay? So, kailangan alam mo sumagot ng objection. Ngayon, sabi ko nga sa inyo, iba-iba ang tanong ng mga clients natin. Okay? Walang specific yan. Kahit ikaw siguro ngayon na nagpo-prospect, nag-start ka na mag-prospecting, di ba iba't iba yung objection na encounter mo? Yung iba hindi makasagot sa objection. Bakit? Kulang po ng knowledge and wisdom. Okay, sabi pa nga dito, knowledge and wisdom is power. Sobrang powerful ng kaalaman. So, paano, coach, magkaroon ng kaalaman? Always attend training. Huwag niyong walang bahala ang training. Lahat ng objection na yan, nakapaloob lang dito sa training. Paulit-ulit lang yan. So, kung hindi ka masipag mag-attend, wala kang mapupulot na learning, wala kang maisasagot sa mga katanungan. Diba? Ano bang mga objection ang na-encounter nyo lagi? Sige, comment nyo. Pwede tayo mag-comment dyan sa ating comment section. I-comment nyo. Anong objection ang kadalasan yung ma-encounter para mabigyan natin yan ng kasagutan. Para mayroon kang idea kung paano sagutin yung objection. Sige, go ahead.
Anong mga objection ang lagi niyong na-encounter? Okay, kasi nga lagi ko sinasabi sa inyo, wala pong specific pagdating sa objection. Alright? So, ang kailangan natin dyan, purong kaalaman, di ba? Purong knowledge. Okay? Ayan. So, magsasagot tayo ng mga katanungan, ha? Ito. Ayan. Money involved, scam yan. Okay? Ngayon, tanungin mo, anong negosyo ang walang puhunan? Di ba? So, hindi po lahat ng business, porkit may money involved, scam. Okay? Sige nga, magtindahan ka, huwag ka mamuhunan. Anong ititinda mo? Tama? Anong ititinda mo kung wala kang puhunan? 'Di ba? Kahit meron ka ng sariling tindahan, anong laman ng tindahan mo pag wala kang puhunan? Okay? So kahit anong negosyo involved ang puhunan. Involved ang money. 'Di ba? Sige nga, magsaing ka ng walang bigas. Makakapagsaing ka ba? Next. So, hopefully nasagot ko, ha, partner, sino ba nagtanong ito? Partner Michi Palacio. Lahat ng business, money involved. Kahit nga is company, money involved eh. Tayo pa kaya na legit. Okay? Ipaunawa mo lang sa kanya na hindi porkit lahat ng business is scam. Okay? Hindi lahat ng online business is scam. Napunta ka lang sa scammer. Napunta ka lang sa kumpanyang scam. Napunta ka lang sa taong scammer. Okay? So, ganun lang. Hindi lahat. Hindi lahat. Next, dito naman tayo kay Arlene Losada. Yung pag-uusapan na ang business, ayan. Ito, ayaw daw coach kasi scam. So, patunayan mo, sabihin mo, ayaw mo kasi scam. Sige, patunayan mo sa akin bakit naging scam si Livegood at paano naging scam si Livegood. Pag napatunayan mo sa akin na scam si Livegood, ibibigay ko sa iyo lahat ng earnings ko. Okay? Pero pag hindi mo napatunayan, sasali ka sa akin, ha? Ganun lang, sumagot ng objection. Pag napatunayan niya, sige, bigay natin yung earnings natin sa kanya. Pero pag hindi niya napatunayan, sali ka, ha? Ganun lang. Okay? Ayan. Legit ba yan? Kung legit lang, mag-research ka na lang. Kumbaga, kung nagtatanong siya kung legitimate sa kumpanya, do your own research. Kasi kahit sabihin ko man sa inyo, hindi ka maniniwala. Kaya mag-research ka. Open sa Google, open sa lahat po ng social media platform ang Livegood. I-research mo kung scam. Okay? Ayan. Mylene, legit ba yan? Baka scam yan. Hindi po scam si Livegood. Panindigan mo talaga sa sarili mo, hindi po scam si Livegood. Alright? So, ngayon, kung scam man si Livegood, ako na nauna. Di ba? Ako na nauna. At kung scam man si Livegood, so dapat patunayan natin na scam si Livegood. Okay? Kasi kung mapatunayan mong scam si Livegood, ibibigay ko earnings ko sa'yo. Pero kung hindi, sali ka, ha? Ganun lang sumagot ng objection. Kapag nagtanong ng kung mga member affiliate ako, anong makukuha ko? Ang makukuha mo dito sa Livegood, discount product 75%. At meron kang negosyo na pagkakakitaan weekly and monthly. Alright? Ganun lang sumagot ng objection. Huwag mo nang pahabain. Next. Kapag nag-member ako anong gagawin ko? Galing to kay Rosilda Tubo. Kapag nag-member ka, anong gagawin mo? Promote Livegood. Mag-promote ka ng Livegood para mag-earn ka weekly at kumita tayo ng monthly. Okay? Ganun lang ng kabisik. Next, Jonathan. Hindi ko linya yan, wala akong hilig dyan. Okay? Hindi ko rin naman to linya dati, sabi ng partner Jonathan. Hindi ko rin naman to linya, bakit pinanganak ka ba? Pinanganak ba tayo paglabas natin sa sinapupunan ng ating ina? Nakatatak dyan sa noon, networker ka? Hindi. Negosyante ka? Wala. Wala tayong hilig nito dati. Pero dahil sobrang ganda ng negosyo, nagkaroon tayo ng hilig. Bakit? Dito natin nakita na possible mabago yung buhay. Okay? So hopefully nasagot ko, ha. Wala akong hilig din nito noon.
Pero dahil sa ganda ng opportunity, nakita ko na possible mabago at marami tayong matulungan na bagong buhay, grinab ko na. Wala namang mawawala. 'Di ba? Ano bang linya mo? Maging trabahante habang buhay? 'Di ba? Kung sa tingin mong mababago ang buhay mo diyan, sige go ahead. 'Di ba? Pero dito sa Lidgood, make sure talaga dito sa Lidgood mababagong buhay natin lalo na pag trinabaho natin. Sobrang sipag mo sa labas, sipagan mo dito. 'Di ba? Sobrang mababagong buhay mo. Kung pag-uusapan natin ang hilig, 'di ba? Wala naman kaming hilig din ito noon eh. Sino bang may hilig dito noon? Wala din. Nakita nila yung opportunity, kaya nagkaroon sila ng hilig. Ayan. Eto, totoo ba yan? Sabi Coach Glenn, totoong totoo. Patunayan mo, totoo. Panindigan mo talaga na totoo si Lidgood. Matagal na ako, kung scam si Lidgood, ako nauna. 'Di ba? So, paano naging scam? Ngayon, kung hindi ka talaga naniniwala sa akin na totoo si Lidgood, do your own research. Hindi ka na po bata. Okay? Eto, walang time daw busy sa work, coach. Ayan. Yung sinasabing walang time or busy sa work, actually hindi yan walang time. Hindi niya lang gusto at hindi niya lang priority. Alright? Kasi kung priority mo yung isang bagay, mayroon kang time. Okay? Mayroon kang ilalaan na oras. Hindi mo lang kasi alam or naintindihan kung ano ang possible na mangyari at anong meron sa Lidgood kaya hindi mo to binibigyan ng time. Alright? Kasi pag ito naintindihan mo, magkakaroon ka ng time, maniwala ka sa akin. May time ka nga mag-live eh, may time ka nga mag-post, may time ka mag-TikTok eh, may time ka nga manood ng video eh. Bago ka matulog, may time ka nga mag-cellphone eh. What if i-convert mo to business yan? Kumita ka pa. Diba? Eto, pustahan, mga OFW, pag nahiga, mga 2 hours muna yung mag-cellphone bago matulog. Tama? Yung 2 hours na yun, saan yun nilalaan? Diba? Sa jowa? Diba? Sa TikTok, panonood ng kung ano-ano? Oh, come on. Mag-generate ba ng income yun? Hindi. Diba? So, i-priority natin or bigyan mo to ng time. Ikaw naman ang nakakaalam sa oras mo eh. Diba? Ikaw nakakaalam sa oras kaya ikaw ang magbibigay ng time. Okay? Hindi ako naniniwala sa wala akong time. Hindi mo lang priority. Yes. Okay, ayaw ng ganyan, nadala na ako sa online networking. Bakit networking ba si Lidgood? Hindi po tayo traditional networking. Pakinggan mo ako, sabihin mo, pakinggan mo ako. Iba yung networking, ibang Lidgood. Okay? Iba yung konsepto ng business natin. Porkit nasa online networking na, hindi. Hindi tayo yung traditional network marketing industry. Okay? Ang konsepto ni Lidgood, online business. Okay? Pero hindi po tayo yung binary o pyramiding na inaayawan nyo. Ang konsepto natin is a club membership with subscription business model. Ano yan? Explain mo pag sinabing ano yan. Bigyan mo ako ng time. Explain ko sa'yo. Okay? Ganun lang. Hindi tayo literal na networking. Pag online, ayoko. Ayoko ng online business. Tanga-tanga. Diba? Ayaw mo ng online business, pinabilis ang trabaho mo. Sige nga, kung ayaw mo ng online, nasa Liti ka, pupunta ka ng Manila. Sige, travel ka pa Manila. Dati nung wala pang online, pahirapan. Ang hirap magnegosyo. Bakit? Dati, pag mayroon kang business, ilalako mo. Ngayon, ipopost mo na lang. Anong pinagkaiba ng online at saka ngayon? Yung dati at saka ngayon. Diba? Pag sinabing online, hindi nakakatakot. Okay? Kasi nga, pag sinabing online, pinabilis ang trabaho. Bakit? Digital na po ang era natin ngayon. Kagaya nito, mayroon akong kakausapin na sa Manila. Dati, para makausap mo, magsusulat ka muna. Bago dumating ang sulat mo, 1 taon muna. O kung emergency talaga, pupuntahan mo talaga. Walang online eh. Wala pang Facebook, wala pang Messenger. Okay? Ngayon, 1 pindot mo lang, makakausap mo na eh. Tama? So, paano naging mahirap ang online? Pinabilis ang sistema ng panahon ngayon because digital era. Huwag niyong katakutan ng online dahil pinabilis ang trabaho sa online. Pag may business ka, meron kang isda, nasa bahay ka, i-post mo, pak. Kusa na yan lalapit. Pag nakita lang ang post mo, ay, ang
Sariwa ng isda, puntahan ko doon pa. Bili ako. Dati magbabahay-bahay ka pa eh. Tama o tama? Anong mas magaan, ngayon o dati? Diba? Oh, come on. Ipaintindi natin. Hindi nakakatakot ang online. Ginagamit natin ng online para pabilisin ang transaksyon. Para makausap natin yung mga malalayo. Makaharap natin yung mga malalayo. Ganon na po ka-high-tech or ka-digital yung era natin ngayon. Walang puhunan, walang oras, di marunong, di ako mahilig. Ayun, yun ang mga kadalasan na mga objection. Walang puhunan, hindi ako naniniwalang wala kang puhunan. Hindi mo lang to gusto. Hindi mo lang to gusto. Bakit? Birthday nga, pinaghahandaan natin eh. Na pinapakain mo lang sa mga maritos mong kapitbahay eh. Di ba? Walang oras, hindi ako naniniwalang wala kang oras bago ka matulog, nagsisilpon ka eh. Tama? Di ako marunong yan. Hindi rin naman kami marunong nito eh. Bakit natuto kami meron training? Hindi ako mahilig yan. Bakit? Hindi rin naman kami mahilig nito eh. Naging hilig namin dahil nakakapag-ipon, nakakapag-save at nakakapag-build kami ng business. Na pag-uwi sa Pilipinas, hindi kami nganga. Ganun lang, sumagot ng objection. Puruhan mo agad. Diba? Paano po pag wala raw siya hilig sa business? Mahiyain raw siya. Yun sakit niya. Ayun. Kung mahiyain ka, hindi mo naman dito kailangan sumayaw ng naka-sexy. Kakausap ka lang naman ng tao. Kaibigan mo, kausapin mo, sis, live good tayo. I-promote mo ng live good. I-post mo sa Facebook mo. Pag merong mag-comment, kausapin mo. Paano nakakaya yan? Diba? Alin ang mas nakakahiya? Pag nangangayayat ka na, wala ka nang kinakain, yun ang nakakahiya. Hihingi ka na sa kapitbahay mo, yun ang nakakahiya. Diba? Mas nakakaya pa nga siguro yung employee kaysa sa businesswoman, businessman. Yun ang nakakaya. Diba? Halos ang alibay ng mga nai-invite ko, wala daw silang oras about business. Diba? Yun kasi ang alibay ng mga negative people. O negative thinking, walang alam sa buhay, kundi pagiging empleyado. Yan ang tinakil natin kanina sa open mind setting. Yun ang i-apply nyo sa ganyang tao. Okay? Yung wala daw silang oras o walang hilig sa ganitong business. Yun na po yung i-apply nyo, yung tinakil ko kanina. Okay? Sa open mind setting, kung paano ko tinuro, in-explain yung pag step by step doon. Kung nagsulat kayo, meron kayong magagamit na words na gagamitin the moment mag-open mind kayo. Kasi kailangan lang natin silang i-open mind. Hindi ako naniniwala, 'di ba, na wala silang oras, 'di ba? Nai-invite ko wala silang time mag-business. So hindi ako naniniwala diyan. Okay? So kailangan lang natin silang i-open mind kasi nga close-minded 'yan. Okay, tinakil natin yan kanina. Yan, halos ang alibay ng mga na-invite ko, wala daw silang oras about business. Okay, so hindi ako naniniwala dyan, may oras yan. Okay, sirado lang ang mindset yan, kailangan mo lang buksan. Ayan, thanks sa tubag, Coach Glenn. Ayan, you're welcome, Partner Zelda. Salamat, Coach. Yan kadalasan sagot sa akin, Coach. Yun. Yes, napakalaking pinagbago. Ayan, sabi ni Arlene. Di nagtitinda ako ng isda. Kaya nga, tama ngayon, mahirap, no? Mahirap noon. Okay. Tama talaga, 100% Coach. Ayan. Pinakain ng Marites. Baka wala akong ma-invite. Ayan, baka wala akong ma-invite. Actually, napakarami nating may invite kung talagang gusto nating mag-invite. Unang-una, mga kasalubong pa lang natin, pwede nating ma-invite. Okay? Kapitbahay natin, pwede nating ma-invite. Kakilala natin, kakumari, kumpare, o sino man taong na malapit sa'yo. Prospect yan eh. Makita mo lang sa park, prospect yan. Makasalubong mo lang, ngitian mo agad, prospect na yan. Ang dami. Di lang natin ginagawa. Alright? So, ayan, thank you so much no sa mga nag-participate, no? Hopefully no na nagkameron kayong idea, sumagot. Actually, yung mga ganyang objection, mga negative kasi yan eh. Yan ang sinabi ko sa inyo kanina na negative. Yan ang kailangan natin yung open mind. Kung ano yung itinuro ko sa inyo, okay, kung ano yung tinuro ko sa inyo kanina sa first part ng training, diba? Yun ang sundin natin. Yun ang gamitin. Gamitin nyo yun. Makakatulong yun sa inyo.
kung paano mag-open mind. Okay? So, yung mga walang hilig, hindi ako naniniwalang wala kang hilig, hindi mo lang 'to naintindihan. Bakit? Wala kang hilig eh, hindi mo pa 'to naintindihan, pero pag naintindihan mo 'to, magkakaroon ka ng hilig. 'Di ba? So, ganun lang. Ipaintindi mo lang sa kanila kung paano ko kanina sa inyo yung first part ng topic natin. Ganun nyo lang gawin. Sundan ka. Pero kung hindi ka nakapagsulat, wala ka susundan. Alright? So, with that, ayan, so thank you so much po sa inyong lahat, no? And tapos na po tayo sa ating okay, wait lang. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat, no? Hopefully po na aral, napakarami po kayong learning na natutunan ngayong umaga and so congratulations no sa lahat po ng nakapag-attend no. Bigay lang tayo ng commitment lagi kasi sabi pa nga kung ano yung tinanim mo ngayon, yun ang anihin mo. Pag hindi ka nag-attend, hindi mag-grow yung mindset natin, hindi mag-grow yung ating kaalaman. Wala po mangyayari. Alright? Kaya sobrang thankful po ako sa commitment na binigay nyo and appreciate ko lagi na andito kayo sa training, nagbibigay ko ng commitment, no? So, attend lang tayo ng attend kasi iniisip nyo man na parang walang nangyayari o walang patutunguhan to, pero maniwala kayo sa akin. Sobrang laking feedback po ito sa sarili niyo. Pag ito na master nyo, maniwala kayo, ibang-iba yung magiging outcome. Okay? So, ayan, good morning po sa inyong lahat, no? Sa lahat ng nag-stay, sa lahat ng nandito sa Zoom, ayan, good morning po sa inyong lahat and maraming salamat sa inyo, no? Happy payday po sa inyong lahat, no? Sa lahat po ng may mga commission, isend po sa akin para mapagawan po natin ng banner. Okay? I-send mo sa akin yung income mo kung magkano. Hindi yung dollar ha. Coach, ang income ko $15, $20, $50, $100. Tapos pangalan mo, full name. Anong country ka, tapos picture. Send mo sa akin kasi papagawa tayo ng banner. Alright? Para masama ka ma-recognize sa ating earners win. Okay? Po sa lahat po ng naka-off camera, open cam na po tayo kasi nasa magandang part na po tayo. Mag-picture-picture po tayo mamaya. Okay? So ibabalik ko na po sa ating host. Okay, Coach Christine Alongkaya, go ahead. Okay, back to my host. Yan no, so more learning po ba mga business partners? No, dami bang natutunan about sa ating trainer na binanggit niya ngayong umaga. So, ang oras po ngayon nasa 6:06 no, nasa umaga na po dito sa Philippine time. So, and the Middle East nasa around of 1 o'clock. Okay, so ngayon po na yung mga business partners natin sa mga OFW no, inaantok na sila. So okay lang na puyat kayo kasi nasa business kayo na pupuyat, hindi sa maling tao. Joke lang. Natatawa ako doon sa sinabi ni Coach na pag-uwi sa Pinas, astig. Totoo yun. No, ako dati astig kasi may ipon, 50,000 lang. No, astig. Yung naubusan na ako, tamblay na ako, wala na akong pera. No, bumalik naman ako sa bansang Kuwait. No, akala ko doon ang pera eh. Nandito lang pala sa Pilipinas. So, diskarte ang labanan ngayon. Mindsetan ng mga pera. Kasi, isa yan sa dahilan pag wala kang pera, kapag magkaroon ka ng problema, tulad sa akin, nagkaroon ako ng problema before, no? Namatay, sumabay, binurol yung ano ko, pamangkin, at saka nanay ko. Walang-wala po ako. Oo, marami kang kamag-anak, maraming pera sila. Mayaman, bakit share kayo sa bulsa? Walang nagtulong sa amin. No, ako lang yung sumisikap. Buti na lang ako, may ganitong mindset na rakitera akong mami. 16 magkapatid, ako lang yung inaasahan. Ako yung pinakabunso sa lahat. So, yun, ginawa ko silibgod, no? Ngayon po, hindi na ako babalik. Pinangako ko sa sarili ko na ayaw ko na babalik talaga. Kasi kaya ko naman mag-ipon dito kay Libgod. Kung gusto ko maghanap ng traditional business, pwede ka mag-ipon. Another income. O, di ba? Mindsetan lang talaga. Huwag kang umasa sa sahod mo kasi pag uwi mo, astig ka. Pag uwi mo, ano ka naman? Teka lang. Limit ko muna. Tamlay ka naman, balik naman tayo. Hindi habang buhay tayo nag-abroad. Magkaroon din natin alam yung ano natin, yung takbo ng buhay natin. Kailangan kahit mag-uwi tayo sa Pilipinas, nag-senior citizen tayo, o kahit bata ka pa, umuwi ka sa Pinas, may ipon ka pa, may business ka pa.
Okay, kailangan gawin mo sa likod. Hindi naman ano, kasi yun talaga ang nasa ano ko. Kasi hindi habang buhay nag-abroad tayo. So ngayon po, punta na tayo ay comment naman yan ng ano, good gratitude po para po sa ating trainer, no? Hindi basta-basta yung nagti-trainer ngayon, no? Kailangan din na paki-comment naman ng emoji. Thank you coach sa ano po, sa pagti-trainer, no? Kailangan natin po na may good at gratitude po para sa kanya, no? Kasi hindi natin to magawa pag wala tayong trainer. Hindi natin maano, wala tayong matutunan pag walang trainer. Kaya lahat ng yung ano natin mas lamang yung may alam, no? Kailangan makinig tayo sa trainer. Wala tayong alam pag wala tayong trainer. Kasi yung alam natin ay nanggagaling sa trainer. Okay? Lahat ng tinuturo sa atin, okay? Thank you so much sa mga nag-comment, no? Thank you so much. God bless you all, no? Okay, so ngayon po ay pumunta po tayo sa ating closing prayer para makapahinga na yung mga kapwa nating OFW. So magtatawag po ako ngayon po. Okay. Pwede po ba kay Coach Emily Lariusa sa isa kong masipag na downline na isang leader sa Prom Kuwait. Okay ba sa iyo, coach? Unmute na lang, coach. Ako pala. Hindi ako marunong mag-unmute eh. Coach Evelyn. Okay. Go ahead, Coach Ayun. Emily. Okay, thank you po, Coach. Thank you sa mga learning sa binago ni Coach Glenn. So much for sincere sa tayo. Ayoko ang ating mga ulo para ma-pray tayo. Lahat kung ano man yung mga religion natin, tandaan niyo tayo. Okay. Mga naman. Ito sa tayo. Ama namang langit mo. Salamat, Lord, sa tapos ng aming module to. Sana, Lord, may absorb namin sa aming utak ang lahat ng mga learning na binagsak naman sa aming trainer. Lord, gabayan niyo po kami lahat dito, lalong-lalo na sa mga OFW na katulad ko. Bigyan niyo po kami ng mga malakas na pangangatawan, lalong-lalo na sa aming pamilya na nasa malayo po. Bigyan niyo po sila ng maayos na pangangatawan, lakas, at ilayo mo sila, Lord, sa mga kapahamakan. At lalong-lalo na po sa aming mga trainer na nagagay dito sa aming negosyo. Sana, Lord, bigyan niyo po sila ng maayos din na pangangatawan ah, para makapagpatuloy sila sa pag-guide sa amin dito sa aming negosyo. Lord, salamat sa lahat-lahat ng ibinahagi mo dito at sa mga blessing na dumating sa aming buhay. Thank you, Lord, sa lahat-lahat. In Jesus' name, Amen. Amen. So, okay. Ngayon po, punta na tayo sa pinaka-exciting part na mag-selfie-selfie na tayo, coach. Ikaw na lang mag-ano, screen card. Yes, oo, ayan. So, kindly open your cam, no? Para makapag-picture tayo, no? Okay, okay lang mag-open cam. Okay, so paano nga ba yung ating live good sign? Okay, live good sign muna tayo para meron tayong ipopost. Yan, letter L, live good sign. Ayan, 1, 2, 3. Ayan, 1, 2, 3, smile. Okay, next naman, yung isa pa, isang slide kasi marami tayo na. Okay, ayan, live good sign ulit. 1, 2, 3. Ayan, thank you so much. Ayan, thank you so much po sa inyong lahat, no? So, ayan. Bali, kita-kits tayo sa Wednesday, no? So, huwag kayong mawawala sa ating Masterclass Academy sa Wednesday kasi ang ituturo natin, Live Good Business Presentation Step by Step. Yung napakahaba na presentation, ginawa ko lang na 7 step. So, alam kong napakadaling tandaan, napakadaling sundan. Okay, kaya huwag kayong mawawala sa Wednesday. Okay, next week, Wednesday. So, kita-kits tayo ulit. Ayan. Thank you so much, everyone. Good morning, no? In the happy payday sa inyong lahat. Yung commission nyo, huwag nyo kakalimutan ni send para mapagawa natin ng banner. Okay? So, thank you. God bless.